Sa simula ng anime ay nais mahuli ni Percival ang malaking ibon kaya sinabi niya ito sa lolo niyang si Varghese. Agad namang kumilos ang lolo at binato ito ng sibat na tumusok sa ibon at nahulog ito na pinilit kunin ng bata pero muntik na siyang nahulog mabuti ay nakakapit. Pag-uwi ay si Percival mismo ang nag-prepare nito para sa kanilang pagkain. Saka niluto nila ito at nagpakabusog sa masarap na karne. Ngunit di nila napansin ang naglahong marka ng ibon. Pagkatapos ay nagsanay ang dalawa kaya pinilit ni Percival na lumaban hanggang sa maitulak ang lolo ngunit nahuli siya nito at itinapon. Ngunit napahanga daw ang lolo kaya natuwa si Percival sa narinig. Nag-iigib ang matanda nang maalala niyang birthday pala ng apo kaya agad niyang pinuntahan ito pero hindi rin alam ni Percival. Dahil 16 na ang bida ay ipinakita ng matanda ang malawak na kalangitan at tinanong kung nais ba niyang maglakbay pero ayaw nitong umalis doon kaya sinabi ng lolo ang mga lugar na maaari niyang puntahan. Ngunit di nakikinig ang bida at nais na lang manghuli ng panghapunan. Pagsapit ng gabi ay lasing na ang matanda kaya nakapagkwento siya tungkol sa ama ni Percival. Sa kabalak bukas ni Percival na manghuli sila ng malaking rock lizard. Magkatabing natulog ang maglolo nang magising si Percival ay tinignan ng kalangitan dahil ang totoo ay napapatakbo siya sa sobrang excited na maglakbay pero ayaw niya rin na iwan ng lolo hanggang sa makatulog. Nang magising siya ay nakita niyang dumating ang isang knight na matagal na palang hinahanap ang lolo niya. Na-excite si Percival dahil naririnig niya lang ito sa kwento ng lolo. Pero nang patungo ito kay Varghese ay may kakaibang naramdaman si Percival ngunit tinignan niya pa ang bangka nito. At nang maisip na creepy si Ironside ay naisip niyang puntahan ang lolo. Nang biglang tumalsik si Varghese dahil inatake ito ni Ironside. Dahil 16 years niya na palang hinahunting si Varghese dahil sa pagtatraidor sa kanilang master. Nagsimula ang kanilang labanan ng espada, subalit gumamit ng magic si Ironside kaya nabutas ang katawan ni Varghese na nakita ni Percival kaya inatake din ito ang bundok na kinaroroonan niya, pero sa halip ay sumugod pa ang bida at umatake ng malaking bato pero winasak lang ng kalaban. At bago siya patayin nito ay pinigilan ng lolo si Ironside kaya tuluyang pinaghihiwa ang katawan nito sa harap ng bida, saka hiniwa din si Percival na tumago sa bundok dahil sa lakas, ngunit sinubukan pa niyang lumaban pero sinipa lang nito. Nagtataka si Varghese kaya sinabi ni Ironside na pinipigilan niya lang na maganap ang prophecy tungkol sa 4 Knights of the Apocalypse na magpapabagsak kay King Arthur. Kaya lahat ng may potensyal na maging Knight of the Apocalypse ay pinapatay na ni Ironside. Pagkaalis ni Ironside ay naiyak na lang si Percival dahil hindi niya naprotektahan ng lolo tulad ng kanyang pangako. Bago mamatay ay sinabi na ni Varghese ang katotohanan na tatay niya si Ironside. Pero wala nang panahon mag-explain ng matanda kaya kailangan na lang daw alamin ni Percival ang katotohanan. Inilibing nito ang lolo saka kinuha ang helmet at cloak nito. Saka malungkot siyang nagpatuloy mabuhay sa isla na nasa kalangitan hanggang sa makita ang baol na inihanda ng lolo para sa kanya. Dahil dito ay nagsimula na siyang bumaba pero isang araw na siyang naglalakbay ay nasa itaas pa rin siya ng mga ulap. Kalaunan ay nakita na rin niya ang mundo sa ibaba subalit nahulog siya at tumama sa isang ibon pero dahil kinakain niya ang mga kauri nito ay hinulag siya nito. Tumama siya sa mga puno kaya hindi siya masyadong nasaktan at nakita ang isang fox. Nais niya sanang makipagkaibigan sa fox pero nilalayuan siya nito. Hanggang sa nakita niya ang grupo ng circus at nagsasagawa ng rehearsal ang leader nitong si Katz. Pinaglaho naman ni Elva ang alaga niyang unggoy. Pero si Donnie ay tinatamad mag-practice nang pumalakpak si Percival sa kanyang napanood. Sinisingil siya ni Donnie dahil bawal daw manood ng libre. Dahil walang pera ay binigay na lang ng bida ang kanyang mga gamit kaya pinalutang na siya ni Donnie. Pero tumakbo na ang mga ito ngunit nag-alala ang dalaga dahil walang kasama ang bata. Subalit nahabol sila nito sa isang iglap lang. Kaya ibinalik ang kanyang gamit saka tinanong ni Percival kung kilala nila si Ironside na pumatay sa kanyang lolo. Pero di kilala ng mga ito ang hinahanap niya kaya inanyayahan siyang sumama sa kanila. Ngunit nais ni Donnie na mag-perform din siya kaya sinubukan nito ang bow at arrow pero tinamaan si Donnie kahit nasa likod siya nito. Binigyan pa rin nila ng free ride si Percival na natutuwa sa kanilang mga tricks pero di masaya si Donnie dahil mga palpak daw sila sa pangarap na maging Holy Knight. Kalaunan ay may humingi ng tulong dahil inaatake daw sila ng isang wolf. Kaya naglakas loob si Donnie upang makalibre ng pagkain at tutuluyan ngayong gabi. Pero di nila alam na isang monster wolf pala ang makakalaban nila kaya umalis na sila doon ngunit sumugod si Percival at inatake ito ng arrow pero siya naman ang tinatamaan. At bago siya mapatay ay iniligtas ni Donnie. Pero di pala kailangan ng tulong dahil napakalakas pala ni Percival. Saka tumalon at sinampal sa pagmumukha ang monster wolf. Ngunit di rin nila nakita ang tatak nito na naglaho. Dahil ang wolf na ito ay isang familiar pala ng isang Holy Knight. Pagkatapos ay nilapatan ng lunas ni Katz ang sugat ni Donnie. Si Percival naman ay isinama ni Elva sa paliligo dahil akala niya ay isang bata pa ito. Natatapangan daw si Percival kay Donnie dahil iniligtas siya nito. Giit ng dalaga na si Percival mismo ang dahilan kung ba't naging matapang ulit si Donnie. Nalaman din ng bida na mahina daw ang mga mahika na namana ng tatlo kaya di sila naging mga Holy Knight. Sa pagbalik ni Percy ay nag-inuman ng mga tao upang ipagdiwang ang bayani. Akala ni Percy ay alak ang binigay ng Ale pero juice lang pala ito.
Giit ni Donnie na kahit alak ay pwede na sila dahil 16 na sila di tulad ng batang Percival. Pero sinabi ng bida na 16 na rin siya kaya nagsisi si Elva na isinama niya itong maligo. Tapos nagpatuloy sila sa kasiyahan habang pinagtatanong ni Percy si Ironside. Nang biglang tumawa ang isang dumating na Holy Knight dahil kilala niya daw si Ironside. Nagalit si Kat sa pananalita ng Holy Knight sa batang nawala ng lolo. Subalit pinatalsik siya dahil napakalakas pala nito. Saka nagpakilalang si Bellegarde the Black Knight. Napahanga ang Black Knight dahil di natatakot ang bata sa kanya. Tapos nang magpasya sila sa isang duelo ay tumakbo na ang mga tao. Sumugod ang bida at sinipa ito na napahanga sa lakas ng bata. Tapos pinagsusuntok nito ang kalaban pero inumbag lang siya at nakailag sa sandata. Pero tinamaan siya sa ere subalit napigilan nito saka umatake at pinagsusuntok na naman ang Black Knight pero nahuli siya nito. Ayaw siyang patayin ng Knight dahil mas maganda daw kung magsasanay muna si Percy para mas maganda ang kanilang laban saka pinagsusuntok sa tagiliran. Subalit dahil sa paniniwala ng isang bata ay nagliwanag si Percy at napatalsik si Bellegarde dahil sa mahika na na-activate nito. Pero natakot pa ang bida sa kanyang sariling mahika ngunit nang may dikit ay tumalsik ang Black Knight. Sinabi ni Donnie na magic niya ito kaya gagamitin na daw ito ni Percival sa kanyang kadwelo ngunit umatake ng apoy si Bellegarde na nagagawa nitong makontrol kaya ipinahabol dito si Percy nang walang tigil. Subalit nagawa ng bida na ma-deflect ang apoy nito pero tumama din ang lahat sa kanya. Pero ayaw pa rin sumuko ni Percival at nilagyan niya ng magic ang katawan bilang proteksyon sa apoy. Saka lumabas ang mga maliliit na Percival at pinutakte ang Black Knight dahilan para maglaho ang apoy saka napapagaling nito ang sarili kaya naisip ni Bellegarde na dahil sa kakaibang magic nito ay baka isa si Percival sa Four Knights of Apocalypse at hindi niya ipapaalam sa mga kasama ang tungkol sa bata dahil ayaw niyang masayang ang potensyal nito, subalit sinuntok na siya ng malakas ng bida. Subalit nilabas na ng Black Knight ang tunay na lakas kaya pinalutang ito ni Donnie pero ayaw pa rin tumakbo ni Percy at nang magpasabog ay napinsala si Donnie. Saka dumating ang Fox at nagtungo sa gitna ng labanan at gumamit ng isang bato kaya nakatakas ang mga ito. Tapos napunta sila sa buto ng dragon na napakalayo sa kanilang pinanggalingan. Nais magbalik ni Percy pero nagsalita ang Fox na nagpakahirap siyang iligtas sila. Nagulat si Donnie pero inakala pa ni Percy na normal ito sa Britanya. Saka nagbabala ang Fox na ang tunay na pangalan ng Black Knight ay Pelgart na kasali sa grupo ng nangha-hunting ng Four Knights. At si Fox naman ay ipinadala daw para iligtas ang Four Knights. Ipinatawag ang mga Holy Knight kaya nagtungo si Pelgart sa meeting nila at sinabi ng nakarob ang karagdagang clue daw sa Four Knights. Kung saan nalaman ni Ironside na ang anak niyang si Percival ay isa sa mga ito. Pagkatapos ng meeting ay sinabi ni Pelgart na nakita niya si Percival pero nasasayangan siya kung papatayin ito. Kaya umatake si Ironside sa inis dahil wawasakin daw ni Percy ang mundo. Sinabi din ito ni Fox pero malabo daw ito sabi ni Percy. At nais ni Fox na sumama sa kanya ang bida pero ayaw nito dahil nais niyang hanapin ang ama. Kaya sinabi ni Fox na nasa Camelot si Ironside pero di naniwala si Donnie dahil nawasak na daw ito 16 years ago. Giit ni Fox na nag-e-exist pa ang Camelot at hindi ka makakarating sa normal na paraan. Dahil sa sinabi ng Fox ay na-excite si Percival. Saka sinabi ng Fox na ang pangalan niya ay Sin. Excited nang sumama si Percival subalit napilitan na lang si Donnie. Pagbaba nila sa skeleton ay nagutom si Percy kaya magpaligsahan daw silang makahuli ng malaking hayop pero kakaibang lugar ang natuklasan ni Percival na nakita ng mga fairy. Nang manghunting si Donnie ay may sumigaw na babae. At nang puntahan ay isa itong giant na si Dolores na nagulat lang daw at hindi nasaktan sa araw. Sinabi ng dalawang fairy na pumasok sa Echo Gorge ang isang bata. Nag-aalala daw sila dahil mapanganib doon pero pinagbubugbog lang pala ni Percival ang mga halimaw na nandoon. Saka narinig niya ang humihingi ng tulong na balak gawing guinea pig ng isang herbalist na na-excite kaya napakagat labi. Kaya agad na pumasok si Percy at sumugod pero nakailag ito at nauntog siya pero pinakawalan niya ang bihag, subalit napatulog naman siya nito. Samantala nagmamadali na sila Donnie na iligtas siya mula kay Mad Herbalist Nasians. Nag-alala sila para kay Percival dahil nakita daw ng dalawang fairy kung paano ginawang halimaw ni Nasians ang isang kuneho. Nagising ang bida na nakatali na saka dumating ang Mad Herbalist pero mas nag-alala pa si Percy sa mga pamana ng lolo na helmet at cloak na mga magic items pala. Saka tinurukan ito at nakatulog. Pero nagising agad kaya nagtaka si Nasians at natuwa dahil nakahanap daw siya ng ultimate guinea pig. Hinabol na sila Donnie ng mga halimaw na ginawa daw ng Mad Herbalist pero di naniniwala si Dolores na si Nasians ang may gawa sa mga ito. Giit ni Percy na kailangan niya pang hanapin ng tatay niya kaya tumakas na ito at kinuha ang mga gamit pero di siya papayagang makatakas kaya inatake ito ng Mad Herbalist ng sandata na may enchantment. At sinabing kailangan niya ng guinea pig upang mailigtas ang lugar. Nang matanggal ang helmet ay tinamaan ito at tumalsik sa bida ang potion. Kaya natakot si Nasians na
tinatapon ito pero ininom pa ng bida saka nakaramdam ng side effect. Subalit nagkaroon lang pala ng matinding energy si Percy dahil sa kanyang potion saka tumakbo-takbo at sumigaw sa labas. Nagtaka si Nasians kaya sinabi ni Percy na ininom niya ito upang mailigtas ng herbalist ang lugar. Pero nang siya ang uminom ay nanghina saka dumating si Donnie. Sa nakaraan ay nandoon pa si Ordo na isang apothecary. Tapos nakilala rin nila si Dolores na napadpad doon at sama-sama silang namuhay. At isang araw ay may dumating na isang bata na inalagaan ni Ordo at tinuruan ng mga herbs. Giit ng mga fairy na naglaho si Ordo kaya nagsimulang mag-experiment si Nasians. Saka nabalot ng nakalalaso na hangin ang lugar at ang pinagmumulan nito ay si Ordo. Nang magising si Nasians ay pinagbabato ito ng mga fairy dahil sinisira daw nito ang kanilang tahanan pero pinagtanggol siya ng bida. Saka dumating ang nakakalaso na hangin kaya namatay ang mga nasa paligid. Samantala nakagawa na ng tamang potion si Nasians dahil sa experiment saka ginamit niya ito sa paligid at nagsimulang mabuhay ang mga puno at mga hayop doon. Dahil dito ay nalaman ng mga fairy na nais lang silang tulungan ni Nasians at si Percy ang naging guinea pig niya kaya pinasalamatan din ito. Napansin ni Sin na nanggagaling ang lason sa itaas at lumabas doon si Ordo. Saka naglabas na naman ito ng lason na pumatay sa maraming mga puno. Nagmakaawa si Nasians na tumigil na si Ordo pero kinuha siya nito kaya iniligtas ni Dolores pero binugahan siya ng lason ng halimaw hanggang sa mamatay. Saka nagpakita ang clown na may kagagawan nito. Tapos sumugod si Ordo na hinedbat ng bida. Saka pinangako ni Percy na ililigtas nila ang lolo niya. Aatake na sana ang clown pero tinamaan ito ng palaso na hindi rin nila alam kung saan nanggaling. Saka bumagsak si Ordo dahil dumating ang isang holy knight na si Talisker na tunay na may kagagawan nito. Pinalabas ni Nasians ang mga lason sa katawan at matapang na sumugod kaya pinaulanan siya ng hailstorm nito. Subalit iniligtas ni Percy ang herbalist pero pinatalsik naman ito ni Ordo. Saka sinuntok pero iniligtas na naman ang ating bida sa halimaw. Dahil sa sinabi ni Percy ay naalala ni Ordo si Nasians kaya napaiyak ito pero lahat sila ay inatake ni Talisker ng hail impact na matapang na inatake ng bida para mailigtas ang mga kasama kahit masaktan pa siya. Subalit biglang nagkaroon ng kakaibang magic power ang ating bida at gumaling ang mga sugat. Nainis si Talisker kaya pinuntirya sila ng maraming yelo, ngunit kinain lang ng kapangyarihan ni Percival at ipinang-atake sa kanya. Nagbanta pa si Percy kaya inatake na siya ng axe ng napakabilis pero walang epekto ang mga ito. Saka nagpalabas ng malaking kamay at pinisat ng parang langaw ang Holy Knight. Giit ni Talisker na nainis siya kay Ordo dahil nililigtas nito pati ang ibang nilalang kaya pinarusahan niya ito at ginawang halimaw. Tapos umatake si Talisker ng malakas na kidlat sa kinaroroonan nila. Pero di nasaktan ng bida saka naalala ng Holy Knight na isa pala si Percy sa Fortnite saka umilag siya sa atake. Nagbigay ng advice si Donnie kung paano gagamitin ni Percy ang magic nito. Subalit umatake ng Calamity Bird ang kalaban kaya pinaghihiwa ito ni Percival na parang ginagawa niya sa nahuhuling mga ibon. Tapos direktang tinamaan ng atake niya si Talisker. Napahanga ang mga kasama sa nagawa ni Percy. Pero di alam nito kung paano ma-deactivate ang magic. Nagising na rin si Dolores dahil nakapag heavy metal pala ito bago tamaan. Subalit malungkot si Nasians dahil sa nangyari sa lolo. Ngunit nang winasak ni Sin ang nahulog na wand ni Talisker ay nagbalik si Ordo sa normal kaya agad siyang niyakap ng mahal na apo. Giit ni Sin na ang ginamit ni Talisker ay isang chaos staff kaya naging halimaw si Ordo. Dahil sa mga nangyari ay nagpa siya si Percy na talunin din pati ang King of Camelot. Pero nagugutom na siya kaya nilabas ni Sin ang nahuli niyang kuneho. At ang kapalit nito ay nais nitong sundin nila ang isang utos niya. Dumating si Nasians dahil nais nitong sumama sa adventure dahil sinabi ng lolo na madami siyang matututunan sa paglalakbay. Pero ang totoo ay ayaw nitong mahiwalay sa kanyang favorite guinea pig. Giit ni Sin na makakatulong rin sa kanila ang herbalist kaya isasama na nila ito. Samantala sa Sistona ay sinabi ng Duke na hindi pa niya nakita ang pinapahanap ni Ironside. Dahil sa kakayahan ay nalaman ni Anne na nagsisinungaling ang kanyang ama pero mas sinungaling si Ironside. Nag-focus si Donnie at napalutang ang isda. Habang si Percy ay hindi mautusan ng kanyang mga magic. At pinakain ni Nasians ang lason ng iba nito para sa experiment. Nilabas ng bida ang magic item na lumaki na akala niya ay isa lang kitchen knife. Nagtaka si Nasians dahil 16 years na daw na gumuho ang Camelot pero nagtitiwala si Percy kay Sin. Saka naisip nilang gumamit na lang muli ng magic orb para makarating agad pero wala na daw nito si Sin. Nalaman ni Nasians na ito ay spell bead na gawa ng legendary mage na si Merlin kaya na-excite na naman ito. Kalaunan sa paglalakbay ay nakarating sila sa bayan ng Sistona at sinundan nila ang mga alaga ni Percy at nakuha nila ang kopiraso ng Coffin of Eternal Darkness. Pero nagalit si Anne dahil inakalang ibibigay nila ito sa Holy Knight. Lumaban si Donnie pero bagsak siya, sunod ay si Nasians naman ang napabagsak.
Pero ibinigay na ni Percy ang artifact kaya binasa niya ito at nakita na malinis ang puso ng bida. Saka dumating ang katulong kaya ipinatago ito ni Anne kay Percy at huwag daw ibibigay kay Ironside. Naisip ni Percy na mahahanap niya ang ama sa bayan na ito. Giit ni Sin na kailangan muna nilang magplano at alamin kung ba't hinahanap ni Ironside ang kopiraso ng Coffin of Eternal Darkness. Ayaw pumayag ni Anne na sundin ng ama ang mga utos ni Ironside. Pero ginagawa lang daw ito ng Duke dahil wala silang laban sa Holy Night. Pero ayaw pa rin pumayag ni Anne kaya sinampal ito ng ama. Nang makita nila si Ironside ay susugod na sana si Percival. Saka sinabi ng Holy Knight na kailangan nilang hanapin ang isang parte ng Coffin of Eternal Darkness upang makaligtas ang kanilang bayan sa paparating na salot. Pinaghihinalaan ni Sin na balak gamitin ni Ironside ng mga alay ang mga tao doon upang mabuksan niya ang nasabing artifact. Kaya hanggat nasa kanila ang huling parte nito ay hindi matutuloy ang nais ng kalaban. Nagpatuloy sa panlilinlang si Ironside nang sabihin ni Anne na sinungaling ito dahil nakikita niya kung nagsisinungaling ang isang tao. Dahil dito ay balak niyang parusahan ang dalaga at tatakas na sana sila Sin pero nagpakita si Percival at sumugod saka pinutakte ito ng mga mini Percival at kinuha niya si Anne kaya inatake sila ni Ironside at gumuho ang isang gusali. Nagalit ang Duke pero walang pake sa kanya ang Holy Knight. Saka nakita nilang dala na ng katulong ang last piece ng coffin na isa palang familiar ni Ironside. Agad na nakarating sa Holy Knight ang last piece kaya inatake na ang walang kwentang Duke dahil nakumpleto na nito ang coffin. Giit ni Sin na kailangan nilang pigilan si Ironside dahil isasakripisyo nito ang lahat ng tao doon at nagkasundo naman ang lahat na tumulong. Pero nagbabala si Sin kay Percy na ang goal nila ay makatakas dahil wala silang pag-asang manalo kay Ironside saka nagsimula sa kanilang misyon. Nagsimula na rin si Ironside na gamitin ito upang makulong ang 4 Knights of the Apocalypse kapalit ng buhay ng mga tao doon. Tapos tumalsik patungo sa bayan ng mga itim na likido mula dito at naging mga halimaw ang lahat ng mga bagay na nalagyan nito. Saka pinag-utos sa familiar na siguruhing walang makakatakas. Nakita nilang walang malay ang ama ni Anne pero nakatulog lang daw ito. At kahit may ginagawang ritual si Ironside ay natakot pa rin sila sa aura na pinakawalan nito. Sa kabila nito ay sumugod ang bida at umatake ngunit walang kwenta ito para sa kalaban. Sinubukan din niyang wasakin ang coffin pero nawasak ang kapangyarihan. Tapos inatake sila nito ng mapaminsalang kapangyarihan. Dahil dito ay naduwag si Donnie pero nanatili doon sila Nasyans. Patuloy sa pagsugod ang bida sa kanilabas ang espada pero pinigilan siya kahit may ginagawa si Ironside. Hanggang sa maputol nito ang espada ni Percy. At sa muling pag-atake ay iniligtas na siya ni Anne. Saka nagising ang Duke kaya nakita niyang matapang na nakikipaglaban ng kanyang anak. Pero nawasak pala ang damit nito, ngunit meron pala siyang outfit sa loob. Aatake sana ang Holy Knight nang bigla itong mahilo dahil sa paralysis ni Nasyans. Kaya nagalit ang Holy Knight at nagsaboy ng maraming dust na sumabog sa kanila. At nais nang tumakas ni Donnie pero nakita niya ang nasa panganib na mag-ina. Samantala pinrotektahan ng Duke ang anak at pinrotektahan din sila ng magic ni Percy pero nahuli ito ng Holy Knight. At sinabi ni Ironside na pinatay niya si Varghese dahil baka isa ito sa 4 Knights. Sumugod si Anne ngunit agad siyang napatalsik. Saka ibinagsak si Percy dahil balak wasakin ang coffin saka tinusok ang kanyang kamay. Tutulong sana si Anne pero nawalan siya ng lakas ng loob dahil sa aura ni Ironside kaya pinanood na lang nila na pinapahirapan si Percival hanggang sa tusukin ito sa puso. Agad na kinuha ni Nasyans ang kaibigan at tinulungan siya ni Anne para malunok ni Percy ang magic potion pero di pa rin ito kumikilos. Samantala pinalutang ni Donnie ang halimaw para makaligtas ang mag-ina. Saka pinangako niyang magbabalik pero naiinis siya sa sarili dahil di niya magawang tumakas. Biglang lumabas ang magic power ni Percival kaya inatake sila ni Ironside. Iniligtas naman ito ni Nasyans kaya inatake muli sila nito. Saka nakipaglaban si Anne sa abot ng makakaya nito. At nagsimulang lumabas ang mas maraming mini Percival samantala pinutol ni Ironside ang buhok ni Anne at nagbanta na susunod na ang ulo niya nang mapansin na napakarami ng mini Percival doon. Saka nagbalik si Donnie upang tulungan sila. Tapos nagtungo sa kanila ang mga mahika ni Percival kaya nagwala na si Ironside at nabutas ang malaking bahagi ng lupa. Pero nakatakas ang magkakaibigan dahil sa kapangyarihan na tinataglay ng ating bida na pinapagaling ang mga sugat nila. Nagpatuloy ang kaguluhan dahil sa mga halimaw. At kakainin na ang isang lalaki nang biglang namatay ang halimaw na kagagawa ng isang asasin at pinatay pa nito ang iba. Nagtataka si Darak dahil may malakas na pumapatay sa mga halimaw nila. At sa harapan niya mismo winasak ang isang halimaw kaya nakita niya ang asasin na tuluyan na siyang tinapos. Dahil dito ay sinabi ni Percival na nabigo na si Ironside dahil wala na ang mga halimaw. Aminado naman ang ama subalit dahil sa kabiguan ay papatayin din daw siya ng master kaya nais niyang makita ang pagmumukha ng anak sa huling pagkakataon. Pero nagbabala si Anne na kasinungalingan ang sinasabi nito. Nagalit si Ironside dahil nalalaman ni Anne ang katotohanan kaya umatake ito ng napakarami pero nagmadaling tumakas sila Percival at dahil sa bilis nito ay di sila matamaan ng Holy Knight. Nagbagsak pa sila ng mga bomba patungo sa kalaban saka sumugod pero nakita nito
at muli silang hinabol ng mga atake. Saka sumugod si Percy at pinalutang ni Donnie ang coffin saka inatake ni Percival dahil ito lang talaga ang pakay nila. Kaya nagsikalasan ng mga bahagi nito at nawasak din ang helmet ni Ironside kaya nakita na nila ang mukha nito. Dahil dito ay seryoso na daw si Ironside na patayin sila. Pero dumating si Mortlatch na sinabing wag masyadong mainit ang ulo niya. Sa halip ay ituon daw nila ang atensyon sa pumatay sa mga pinalabas niyang malalakas na halimaw kaya baka nandoon daw ang isa sa 7 deadly sins kaya mas minabuti ng dalawang Holy Knight na umalis at naginhawaan ng 4 pagkaalis ng kalaban. Saka napagtanto nila na patay na sana sila kung di dahil kay Percival. Sinabi ni Sin na mga kaibigan niya ang pumatay sa mga halimaw na pinaniwalaan kaagad ni Percy. At sa gitna ng kasiyahan ay natigilan ng bida dahil bigla siyang natae. Pero umiiyak pa rin siya dahil kamukha ng ama si Lolo Varghese. Samantala dismayado ang hari sa pagkabigo ng misyon ni Ironside. Kaya pinahirapan ito ni King Arthur at pinakita ang Camelot na binuo daw ng hari upang maging perpektong bayan para sa mga tao. Pero hanggat di natatalo ang 7 deadly sins ay hindi siya magtatagumpay, saka napaluhod ang knight dahil sa matinding mental torture na ginawa ng hari. Naisip din ni Arthur na kaya sila nahihirapan ay dahil merong future vision ng kanilang kalaban. Pero nagpahanap siya bigla ng asawa kay Ironside kaya nagtaka ang knight. Nagsimula kaagad ang mga taga-Seastonen na isaayos ang bayan nila. Saka sinabi ng duke na kasamahan dati ng asawa niya si Ironside sa pamumuno ni King Arthur. At dumating si Anne na nais daw maging Holy Knight upang may pagtanggol ang mga mahalaga sa kanya. Kaya niyaya ito ni Percy na sumama at suportado siya ng amang duke kaya nagkaroon na naman ng bagong kasapi si Percival sa kanyang paglalakbay. Kilig na kilig si Anne dahil nagsimula na daw ang journey niya para maging Holy Knight. Subalit naiinis daw si Donnie sa pagmumukha ng kanyang kabayo pero ito lang daw ang kaibigan ni Anne. Giit ni Nasian sa mahirap kasi itong makipagkaibigan dahil nalalaman kung nagsisinungaling ang mga tao. Pinalo ni Percy ang kabayo kaya sinipa siya nito. Tapos nagrereklamo na si Donnie dahil wala silang karwahe. Pero mas napagod pa ang kabayo kaysa sa mga kasama. At nagalit pa ang kabayo kaya nagbanta si Sin na kakainin ito. Tuwang-tuwa si Anne nang malaman na patungo sila sa Leunes dahil idol niya si Meliodas pero nagulat siyang di ito kilala ni Percy. Tapos biglang naisip ni Anne na walang qualified sa mga kasama na maging leader kaya siya na daw ang pinuno ng grupo na pinabayaan lang ng mga kasama sa kanyang delulo. Kalaunan ay nilabas ni Sin ang mapa at sinabi ang kanilang plano. Kaya kahit sinabi ni Anne na siya ang leader ay si Sin ang sinusunod ng mga kasama. Samantala sa isang bar ay naglalasing lang si Great Holy Knight Hauser. Naalala ni Donnie kung paano sila nagsanay ng kapatid sa pamumuno ni Hauser. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad ay nakarating sila sa bayan ng Kant. Naaliw ang grupo sa mga nakikita nila kaya nagalit si Sin dahil kailangan nilang makahanap ng inn. Nang magtungo sila sa isang inn ay wala silang pambayad dahil nakaian ang pera nila. Nang makita nila si Anne ay hirap na hirap ito sa dami ng binili. Saka pinakita ang mga kailangan daw nila sa mahabang paglalakbay. Bumili din ito ng mga damit para maging komportable daw sila tapos binilhan niya rin ng cape si Sin. Pero nagalit lalo si Sin dahil 3 silver coin na lang ang natira sa 10 gold coins nila. Giit ni Nasian na ang 10 gold coins ay makakabili na ng isang bahay pero ginastos lang ito kaagad ni Anne. Pero may plano si Anne para magkaroon ng maraming pera gamit si Percy. Naglakad muna si Sin at sila Donnie ay nagtungo sa bar pero gatas lang daw ang order ni Nasian. Subalit nagulat si Donnie nang makita ang Great Holy Knight na ininom ang alak niya. Nagtaka si Nasian kaya sinabi ni Donnie na uncle niya daw si Hauser. Samantala ang kapatid ni Donnie ay balak din puntahan si Hauser sa bar. Samantala nanalo sa maraming wrestling match si Percy kaya kumita sila ng malaki. Nagalit bigla si Hauser nang makita ang nahulog ni Donnie. Saka sinuntok ang pamangkin dahil katapusan na daw ng Leunes pag napunta ang artifact sa masamang kamay. Dagdag pa ni Hauser na alam niyang dismayado din ang kanilang ina dahil hindi sila naging mga Holy Knight. Dumating sila na may dalang maraming salapi. Saka tumakbo si Donnie at kinuha ni Hauser ang pera dahil mga bad influence daw sila sa pamangkin nito. Nagalit na sila Nasians at Percival sa Great Holy Knight tapos natutuwa pa ang mga extra sa likod. Dahil dito ay nagpalakasan uminom sila Nasians at Hauser. Saka napansin daw ni Nasians na ang mga kagamitan doon ay mga galing sa nakaw dahil lahat ng binibenta ay magkakaiba. Subalit bagsak na ang dalawang kasama dahil sa alak. Tapos dumating ang kapatid ni Donnie na si Edlan na pinuno pala ng mga bandido. At ito pala talaga ang target ni Hauser kaya siya nagtungo doon. Pinagbantaan siya ng mga bandido subalit hindi man lang natakot ang Great Holy Knight. Subalit kalaunan ay bumagsak ito at nakatulog. Saka sinabing ibebenta daw sila bilang mga alipin. Kaya pinalabas ni Nasians ang kakayahan at nakatulog ang maraming mga tauhan ni Edlan subalit nabihag dito si Percival. Na isa lang palang ilusyon para mapatulog siya. Pinuntahan ni Edlan si Donnie upang yayain siyang maging partner in crime nito sa pagiging bandido pero di pumayag si Donnie. Kaya nagbanta si Edlan na hawak nito ang mga kaibigan pero pinagbantaan pa siya ni Donnie. Kinulong ng mga bandido sila Anne at kinuha ang pera pero binalik ang relic dahil wala daw itong kwenta.
Pero pag alis ng mga ito ay tinulungan sila ng bar owner na si Taizo bago pa daw mawasak ang bayan dahil sa isang dragon na alaga ni Edlen. Sa tulong ni Nasyans ay nagising na rin ang mga kasama. Inatake ni Percy si Hauser kaya pinigilan ni Nasyans pero nasuka na ito. Tumakas naman si Donnie na ipinahabol ni Edlen sa mga tauhan. At hawak pala ni Edlen ang itlog ng dragon kaya sumusunod ito sa kanya. Kinwento ni Taizo na nung unang makita niya si Edlen ay mag-isa lang ito. Pero isang araw ay naging pinuno si Edlen ng mga bandido dahil tinalo niya daw ang lahat ng mga ito at kinuha niya pa ang itlog ng dragon kaya siya ang ginawang pinuno ng mga bandido. Ngunit pinangangambahan nila kung mapisa na ang itlog. Sinabi ni Taizo na replika na lang ang hawak na itlog ni Edlen kaya giit ni Hauser na ang ability ni Edlen ay ang paggawa ng mga ilusyon. Subalit nangangamba si Taizo na kapag nalaman ito ng dragon ay wawasakin nito ang bayan. Dagdag pa nitong galit din kay Edlen ang mga tauhan dahil pinipigilan nito ang masasama nilang gawain. Kasalukuyang binato ng mga tauhan si Edlen at kinuha ang itlog. Kaya dumating ang dragon at inihagis ito hanggang sa nabasag at naglaho. Kaya nagsimula na ang kinatatakutan nila dahil winawasak na ng dragon ang kanilang bayan. Hinanap nito si Edlen at binugahan ng apoy. Nagmakaawa si Taizo na tulungan sila ni Hauser. Saka binuksan nito ang kulungan ng tunay na baby ng dragon pero may sakit ito. Tapos dumating sila Sin pero umalis din agad sila Percy para hanapin si Donnie. Nahulog si Edlen at inisip na katapusan niya na pero pinalutang siya ni Donnie. Tapos dumating sila Percy subalit nakita na naman ng dragon si Edlen na binugahan ng apoy. Pero pinrotektahan sila ni Percival gamit ang magic nito na ibinalik ang apoy patungo sa dragon subalit walang epekto. Pinapagaling naman ni Nasyans ang baby dragon. Nagulat si Hauser dahil nagsasalita ang fox. Kung saan sinabi ni Sin na nagbago na si Donnie dahil matapang itong nakipaglaban kasama ang mga kaibigan para lang makuha ang artifact. At kasama rin nila ang isa sa 4 Knights of the Apocalypse na si Percival. Dahil dito ay nakiusap si Hauser na tanggalin ang alcohol sa kanyang katawan. Hindi mapinsala ng magic ni Percy ang makapal na balat ng dragon saka tinusok siya nito pero isa lang ilusyon ni Edlen kaya nakatakas sila. Pero nadapa ang lampang kabayo kaya nahanap sila nito, subalit dumating ang malakas na hangin dahil kay Hauser na binugahan ng apoy pero nasalag niya naman ng hangin at saka siya umatake sa malaking dragon na tumalsik sa malayo. Umilag ang Holy Knight at nagpaikot-ikot saka pinaikot niya rin ang dragon gamit ang tornado. Napahanga si Percy kaya naman nakiusap siyang tulungan ni Hauser na maging isa ring Holy Knight. Saka dumating ang baby dragon na maayos na ang kalagayan. Dahil dito ay nakasama na ng baby dragon ang nanay nito. Aalis na sana si Edlen pero pinigilan ng uncle saka sinuntok. Giit ni Hauser na ang pagiging isang Holy Knight ay hindi tungkol sa pamiminsala kundi tungkol sa teamwork at kakayahang makatulong katulad ng pagtutulungan na ginawa nila kaya naman niyakap siya ng pamangkin at magpapatuloy na ito sa training upang maging Holy Knight. Saka naniwala na rin si Hauser na matapang na ngayon si Donnie. Nangako naman si Donnie kay Edlen na magpapatuloy na rin siya sa pagiging Holy Knight kaya kailangang galingan nila. Pero nang malaman na mapanganib ang artifact ay naduwag na naman si Donnie kaya si Percy na daw ang magtatago nito. Dahil dito ay ginawa ni Hauser ng blade ang handle upang may magamit na rin na espada si Percival. At ang plano daw ni Hauser ay ang tulungan ng bayan ng Kant na maayos ang lugar bago siya umalis. Saka sinabi ni Hauser na mag-report na si Sin sa kamahalan na nahanap na nila ang isa sa 4 Knights. Saka nag-transform si Sin na isang archer at nagpakawala ito ng isang arrow patungo sa Leunes upang malaman ni King Meliodas na nakita nila ang isa sa 4 Knights. Pagsapit ng gabi ay natulog muna ang grupo. Nang magising si Sin dahil may tumatawag sa kanya na isang magandang babae pero nakapagtatakang kilala siya nito subalit isa lang palang panaginip. Kinabukasan ay nagpatuloy sila kaagad sa paglalakbay kung saan nakita sila ng isang lalaki. Subalit sa kanilang pag-akyat ay nakita nilang puro bundok ang nakita saka sinabi ni Sin na 4 na araw silang maglalakbay na ikinagulat ng mga kasama. Kalaunan ay nakarating sila sa isang bayan na parang weird ang mga tao pero ipinagwalang bahala ito nila Percival. Saka nagbanta ang isang lalaki na mapanganib ang village pero nakapasok na sila Percy at Donnie kaya sumunod si Sin, giit ng lalaki na mga halimaw ang nakatira dito. Kaya nang kinakausap nila Donnie ay nakangiti lang ang mga ito at ang elder lang ang nakakapagsalita. Giit ng lalaki na pag lumabas sa village ang mga ito ay nagbabalik ang tunay na anyo, subalit marami nang nabibiktima ang mga ito kaya nais nilaan na tulungan sila Percival. Samantala tuwang-tuwa si Donnie sa pagkain at alak habang nakatingin lang ang mga weirdo. Subalit tinanong ni Sin kung sino talaga ang elder. Naisip ng elder na ito ay ang Fox Sin of Greed kaya nais niya daw makausap si Sin habang nagpo-food trip ang dalawa. Subalit naghahasa na ng pangkatay ang mga ito. At sa kasamaang palad ay nakatulog si Sin. Pinaliwanag ng lalaki na ang mga bato ay nagsisilbing palatandaan para malaman ng mga halimaw kung hanggang saan lang ang barrier.
At kailangan daw nilang mapabagsak ang village idol na isang bato para magkagulo. Pero nagtataka sila Nasyans kung ba't nais silang tulungan ng matanda. Giit nitong naaalala niya kasi kay Ann ang anak niyang babae pero sanggol pa lamang ito nang inatake sila ng mga halimaw. Nakita ni Ann na di nagsisinungaling si Mr. Ard kaya nagtiwala sila at pumasok sa barrier dahil di makapasok ang matanda. Kaya tinawag niya na lang ang atensyon ng mga halimaw para di makita sila Ann. Nakita nilang nababaliw si Donnie kaya pinuntahan ito ni Nasyans at napaligiran na rin sila ng mga halimaw. Si Percy naman ay pinatalsik ng isa sa mga ito kaya nagmadali sila Ann na magtungo sa idol at ginamit ang kabayo para subukang mapabagsak ang bato. Maayos na rin ang kalagayan ni Donnie dahil kay Nasyans. Samantala nakikipaglaro lang daw si Percy pero di ito naghinala kung ba't ang lakas ng mga tao doon at iba pa ang lingwahe. Ngunit nagulat sila nang maintindihan ito ni Percival. Napakabigat ng bato pero pinipilit pa rin ng dalawa na may hulog ito. At naramdaman ng elder ang ginagawa nila Ann subalit napabagsak na nila ang malaking bato. Kaya naman nagbalik na sa tunay na anyo ang mga inakala nilang tao na mga demon pala. Napag-alaman na isa palang Holy Knight si Mr. Ard at lumaki ang alaga nitong aso subalit tumatakbo na sila Ann para sa mga buhay nila. Nagpanik si Ann nang makita na hawak ng isang demon ang mga kaibigan. Pero sinabi ni Percy na kaibigan niya ang isang ito. Nagulat ang mga kasama dahil di sila pinapatay ng mga demon at nakakapagsalita pa si Percy ng lingwahe nito. Saka nagpakita si Mr. Ardbeg na tauhan daw ni King Arthur at nais niyang ubusin ang mga demon. Giit ng elder na ang mga demon na naninirahan dito ay ang mga tumanggi na sumali sa Holy War. Pero basta demon ay kalaban ng tingin ni Mr. Ard kaya gumamit ito ng Amber of the Four Archangel para higupin ang lahat ng mga demon. Subalit nagalit pa si Percival dahil hinigup nito ang bago niyang kaibigan kaya inatake siya ng Holy Knight. Nakiusap sila Ann at Nasyans dahil kaibigan nila si Percy. At sa utos ng Holy Knight ay dumating ang alaga nito na isang mythical beast mula sa purgatory na pinatalsik si Percival. Tapos umatake ito gamit ang magic at kakainin sana ang bida ngunit nakatakas ito. Saka umatake siya sa sungay pero napakatibay kaya kinoryente lang siya ng halimaw. Nagtago ang kabayo at doon ay nakita niya si Sin na natutulog lang. At paglabas ay nakita niyang nakikipaglaban si Percy sa halimaw. Kinalaban na rin ni Ann si Mr. Ard kahit ayaw siyang patulan nito. Kinwento ng Holy Knight ang maraming mga namatay noon dahil sa demon ray saka napatalsik ng mythical beast si Percy. Giit ni Sin na pagsamahin niya ang mga sandata na ginawa nga ng bida kaya nagawa niyang maputol ang malaking sungay nito. Saka nagpatuloy ang labanan hanggang sa maputol niya pa ang isa. Pero dahil pasikat ay nakain siya nito. Kaya nagpalabas ng lason si Nasyans upang tulungan si Percival na makatakas. Subalit si Ardberg ay nagsimula ng tumakas nang malaman ng lakas ni Percival. Kaya balak nila itong hanapin para bawiin ang mga kinulong nitong demon. Giit ng elder na ang Four Knights pala ay kabaliktaran ng inaakala nila Ironside dahil ito ang pag-asa ng mundo. Naglakbay sila hanggang sa makarating sa lugar ng mga crystal kung saan namangha ang lahat sa mga ito. Saka nagbanta si Donnie dahil alam niyang marami sila pero nang pinauna siya ay naduduwag naman ang loko. Napansin ng magkakaibigan na si Ardbeg ang pinakamahinang Holy Knight na nakaharap nila. Nagsalita si Mr. Ard at sinabing hindi niya forte ang pakikipaglaban at matagal bago umepekto ang magic niya. Tapos biglang naging mga bata at mga baby ang magkakaibigan dahil sa magic ni Ardbeg na reverse kaya umiyak na lang na parang baby ang magkakaibigan. Saka kinuha ni Ard ang artifact pero ayaw bumitiw ni Percy at sinundot ang kanyang mata. Tapos nagmakaawa si Ann kaya pinaliwanag niyang mapanganib si Percival. Saka naalala niya ang anak na kamukha ni Ann subalit nasunog ito at naging abo dahil sa Holy War kaya napaiyak siya habang yakap si Ann. Subalit si Percy ay inaatake pa rin siya kahit isa lang itong baby. Saka dumating ang elder para iligtas si Percival. Nalaman ng elder na kaya ito ang piniling lugar ni Mr. Ard ay dahil naglalaman ng magic power ang mga kristal dahil nais niyang gamitin ito para makita ang yumaong anak. Kaya sinubukan ng elder na makipagkasundo sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanya ng kanyang anak pero di naniwala si Mr. Ard na magagawa niya ito. Di rin naaapektuhan ng magic niya ang elder dahil 3,000 years old na ito. Saka nagpakilala na siya pala ay si Gother kaya natakot ang Holy Knight. At di na malaya na nakuha na pala nito ang Amber. Kaya kinuha din nito si Percy at tumakas. Subalit na corner si Ardbeg kaya sinabing itatapon niya si Percy sa bangin. Kaya pinakita ni Gother ang kanyang yumaong anak at kunwari pang di naniniwala si Ardbeg pero di niya mapigil ang matuwa nang magkaroon muli ng pagkakataon na mahawakan at may akap ang anak. Naalala ni Ard na nung namatay ang kanyang anak ay pinuntahan siya ni King Arthur at nang tumingin sa mga mata nito ay di na siya nakatanggi na pagsilbihan nito.
ito. Pero ngayon ay naintindihan niya nang hindi kailanman mabubuhay ang dati nang namatay. Kaya kahit alam niyang isa lang ilusyon ang ibinigay ni Gother ay nagpasalamat pa rin siya dahil nakita niya muli ang anak. Biglang naramdaman ni Gother na paparating ang malakas na atake kaya iniligtas niya si Percival at napakalaki ng pinsala nito. Subalit meron pang isa na tatama kay Anne kaya iniligtas siya ni Ardbeg ngunit siya ang nabutas nito at tuluyang namatay. Saka tinamaan ng arrow ni Sin ng spy na ibon. At naglaho na rin ang ilusyon ng anak ni Ardbeg na ginawa ni Gother. Hinawakan ni Gother ang spear kaya nalaman na nagmula ito kay Tamdo na isa ring Knight of Chaos at may mga kasama din ito. Kaya ginamit niya ang Sacred Treasure upang bawian ng mga ito. Nang makita ng mga Knight of Chaos ang atake ni Gother ay nagkalasan ng mga ito at inatake ni Tamdo pero tuluyan na siya nitong tinamaan kaya binutis niya ang katawan ng kakampi saka inatake ang mga kasama dahil kinokontrol na siya ni Gother. Pero di nagdalawang isip si Fiddick na putulin ang ulo niya. Nang magising ay nagbalik na sila sa normal pero napasigaw si Anne dahil nakahubad sila kaya nasampal si Percy. Saka dumating si Gother na pinaliwanag sa kanila ang nangyari. Pagbalik nila ay pinasabi ng demon kay Percival na isang magandang sangkap ng gamot ang sungay kaya kukuha daw nito si Nasians. Nalaman ni Anne na di sinasabi ni Gother ang lahat. Kaya pinakita sa kanya nito ang mga alaala ni Mr. Ard at napaiyak siya sa kwento ng buhay nito. Saka nagpatuloy ng maglakbay ang grupo at nagpaiwan si Gother sa mga demon para protektahan ang mga ito. Giit ni Sin na kailangan nilang magmadali para di makahabol ang mga Knight of Chaos. Winasak din ni Sin ang staff ni Ard dahil nagmula daw ito kay King Arthur kaya wala siyang pake kung may sentimental value ito kay Anne dahil alaala ito ni Mr. Ard. Kalaunan ay nakarating sila sa Untangled Forest. Kaya naalala ni Percy na kinwento na sa kanya ng lolo ang tungkol dito at naisip nilang gamitin ito para matrap ang mga kalaban. Nalaman na ni King Arthur ang pagkamatay ni Ardbeg. Kaya balak daw itong puntahan ni Pellegard dahil nais niyang malaman kung gaano nakalakas si Percival. Samantala nagplano ng strategy ang mga Chaos Knight at naghiwalay. Ang ating mga bida naman ay nasa isang mahika upang maitago ang kanilang mga aura. Habang naghihintay ay sinusubukan ni Nasians ang powder na nagmula sa sungay ng mythical beast. Saka dumating ang isang kalaban na nahulog sa kanilang bitag kaya pagtutulungan nila ito. Pero napatalsik nito sila Nasians at Anne. Ngunit nakabalik sila at sabay itong inatake, tapos umatake na rin sila Percy at Donnie pero nakaligtas pa rin ang Holy Knight. At sumugod ito saka gumamit ng magic kaya pinag-utos ni Sin na lagyan nila ng magic ang mga sandata. Subalit nahiwa ng kalaban ang kinaroroonan nila, na agad na pinalutang ni Donnie para di sila mahulog. Pero sa mahinang suntok ay napinsala si Donnie kaya muntik nang mahulog ang mga sanga pero di siya tinigilan nito. Napasugod si Percival na tinuhad lang nito at sinuntok pa sa mukha kaya nagtataka sila kung paano nasasaktan ng mahinang suntok. Nalaman ni Nasians na ito ang kapangyarihan ng kalaban kaya sinugod siya nito pero di nasaktan ng herbalist dahil sa ginawa niyang gamot mula sa sungay ng mythical beast. Saka ginamit ito sa kalaban at naputol ang espada at nasaktan ang kanyang kamay. Saka sinamantala na rin ito ni Percival at tuluyan na itong nahulog. Lumipad ang grupo gamit ang magic ni Percy. Pero nagtataka si Sin kung ba't tinulungan din ito ang kalaban nila. Nag-alala si Nasians na maubos ang magic ng bida dahil sa kanilang bilis. Naisip ni Sin na magpahinga muna sila pero dumating na ang mga kalaban na nakakatakbo sa hangin ng kabayo. Inatake sila ng mage kaya umilag-ilag si Percival pero pinipilit na lang ng bida tapos gumawa pa ang mage ng sandwall pero naprotektahan pa rin sila ni Percival hanggang sa ibaba. Pero pinipilit pa rin lumaban ng bida kaya sinabi ni Anne na sila na ang bahala saka nagtanong siya kung sino ang mga ito. Giit ni Sin na ito ay sila Doro Natch the Invincible at Bergie the Bewitching kaya nagtaka ang mga ito kung paano sila nakilala. Sumugod si Anne kay Bergie kaya si Donnie ang kakalaban sa malaki at malakas na knight. Tapos tumalon ito at gumawa ng impact sa buong paligid. Saka sinabi ni Sin ang strategy na makakatulong sa natatakot na Donnie. Nagpatuloy din sa pag-atake ang mage kay Anne pero nakakailag naman ito saka sinabi ni Sin na kailangang makuha niya ang magic item ng mage para matalo ito pero di siya tinitigilan ng mage. Sa utos ni Sin ay pinalutang ito ni Donnie pero gumamit ng impact na ginamit ni Anne para tamaan si Bergie kaya nabitiwan ng staff na sinipa ni Anne. Pero biglang dumami ang kalaban subalit nalaman ni Anne kung nasaan ang tunay kaya naglaho ang mga clone at natalo ito. Tumatakbo pa rin si Donnie sa malakas niyang kaharap. Sinabi ni Doro Natch na kung papayag siya sa isang duelo ay di siya gagamit ng magic kaya nilabanan na siya ni Donnie. Nag-alala si Anne pero sa isang iglap ay nagawang mahiwa ni Donnie ang malaking kalaban. Kaya nagalit ito pero nahiwa niya na naman sa katawan. At nagpatuloy pa siya hanggang sa magripuhan ng buong katawan ng Holy Knight subalit mas naglaho ang mga sugat nito at sumugod kaya pinalutang siya at gumamit ito ng impact na nagpatalsik kay Donnie. Giit ni Sin na nakadepende sa kanyang imahinasyon kung paano niya mas mapapalakas ang magic. Kaya dahil sa sinabi ni Sin ay pinalutang niya ang kalaban at pinaikot-ikot ito kaya tumalsik sa malayong parte ng gubat. Dahil
dito ay napagtanto nilang malakas pala ang mahika ni Donnie. Labis na natuwa si Percy sa nagawa ng kaibigan. Ngunit yumanig bigla dahil buhay pa si Doronach. Subalit na bigla silang nasa likod na si Fiddick na kinuha ang artifact. Kaya pinatindisin si Percy para ang helmet ang tamaan nito, saka pinatalsik ni Donnie ang artifact at inihagis niya ang Holy Knight ngunit hindi ito nasaktan. Nawala naman ng malay si Percival dahil sa pagkalembang ng ulo. Binato sila ni Fiddick na kinontra ni Donnie pero tinamaan siya ng pangalawa. At sinabing papatayin niya daw sila pero nais niya muna silang pahirapan. Muling nagbalik ang unang pinagtulungan nila. Saka gumamit si Fiddick ng isang orb para maglaho ang kanilang mga sugat kaya dahil wala na silang pag-asa ay nagpaalam na ang mga kasama sa isa't isa pero hindi sumuko ang ating bida at muling nakagamit ng kapangyarihan kaya nagtitiwala daw sa kanya si Sin. Dahil sa paniniwala ng mga kaibigan ay mas lumakas ang mahika ni Percival na mabilis na inatake ang mga kalaban. Gumamit ng impact si Doronach pero nag-defense mode si Percy pero napatalsik pa rin. Dahil sa powers ni Percy ay gumagaling at nagkaroon muli ng kumpiyansa ang magkakaibigan. Pinag-utos ni Fiddick na unahin ng pinuno kaya pinaligiran nila si Sin. Sumugod si Percy pero gumamit ng perfect cube ang kalaban kaya di siya makapasok. Napansin daw ng mga kalaban na si Sin ang utak ng grupo kaya nakakasurvive ang mga ito. Nais itong iligtas ng mga bata subalit di sila makapasok. Pero kahit mag-isa ay di pa rin natatakot si Sin. Kaya napaiyak na lang sila nang inatake ito pero naglaho at nakita nilang duguan na ang kasama. Nagtaka si Fiddick kung paano niya ito nagawa. Inatake na rin siya ng mage subalit siya pa ang tinamaan ng mga palaso. At gumamit si Doronach ng magic force sa loob ng cube kaya nasaktan din si Fiddick. At sa gitna ng usok ay nakita nito ang anyo ni Sin na pinatay na ang malaking knight at dinagdalawang isip si Fiddick na hiwain ito. Napahanga sila Percy sa narinig. Saka nagpakilala itong siya daw si Lancelot. Halos mag-teleport na si Fiddick dahil sa sobrang bilis niyang kumilos pero di niya pa rin matamaan si Lancelot tapos sinipa lang siya nito kaya sobrang bilib ng mga kasama. Nagtatanong si Lancelot at nababasa niya agad ang isasagot ni Fiddick. Saka tinanggal nito ang perfect cube at mabilis na tumakas sakay ng kabayo at nagbantang hahuntingin daw nila si Lancelot. Pero hiniram ni Lancelot ang kutsilyo at nagpalabas ng matinding liwanag na tumama kay Fiddick dahil wala pa daw nakakaligtas sa mga kinakalaban ni Sin. Nabasag ang talisman kaya nalaman ni Arthur na namatay na rin si Fiddick. Nahiwa nito ang malaking bahagi ng gubat kaya namangha na may halong pagkatakot ang naramdaman ng mga kaibigan. Pero niyakap ito ni Percy dahil masaya daw siyang hindi ito napaslang. Saka ibinalik ang kutsilyo ni Donnie pero nawasak na ito. Tinanong ni Anne kung ba't nagpapanggap itong Fox. Sagot nitong isa siyang lingkod ng hari ng Leones. Tapos naghanda ito ng mga arrow at inatake niya ang lupa upang gawing libingan ng mga napatay niyang Holy Knight. Pagkatapos ay naghulog siya ng mga buto upang maging pataba ang mga bangkay nito. Biglang may naramdaman si Lancelot dahil dumating na pala si Pellegard pero wala daw panahon sila Sin kaya nag-teleport sila gamit ang bead, kaya naman nakarating na sila sa wakas sa Leones. Naaliw ang grupo lalo na ang mga first time na makarating sa ganito kagandang kaharian pero di na kinaya ni Percival ang excitement. Nang magtanong sila sa guard ay nadulas ang isa na nasa date ang hari. Tapos biglang nawala si Percival na naglakad pala sa sobrang tuwa at nabangga niya ang isang matanda na si Dreyfus. Dahil dito ay sumakit ang likod ni Dreyfus na nakita ni Hendrickson. Pero nawawala na daw ang sakit dahil sa magic ni Percival. Nagmagandang loob si Percy na dalhin ang mga box ni Dreyfus pero nawala siya at nakasalubong pa si Meliodas na tinuruan siya ng tamang daan. Napansin nito ang espada ni Percival kaya nalaman ng hari na ito ay ang isa sa 4 knights na dinala ni Lancelot. Nakarating na sila sa Boar Hat Bar ni Meliodas. Pumasok sila para ma-deliver ni Percy ang mga box. Saka binigyan ni Meliodas ang bata ng pagkain pero pagtikim ay tila laso ng kanyang natikman. Samantala ang mga kaibigan ay problemado sa paghahanap sa nawawalang Percival. Nakatulog pala si Percy dahil sa pagkain. Saka nagulat siya dahil kilala siya ni Meliodas. Kaya nagpakilala ito na siya ay ang hari ng Leones pero pinagtawanan siya ni Percy dahil isa lang daw siyang bata. Ngunit kalaunan ay naniwala na rin si Percival saka nagtanong kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit kailangan pang mamatay ng lolo niya. Sagot ng hari na sasabihin niya ang lahat kapag nandito na rin ang mga kasama niya. Tapos pinakilala niya ito sa may-ari ng klinik na pinamamahalaan ng dalawang former Great Holy Knight na sila Dreyfus at Hendrickson. Nagtungo naman sila sa pinakasikat na blacksmith na pagmamay-ari ng pamilya ni Hauser. At saka namasyal sila sa bayan ng Leones na isa sa pinakamaunlad sa buong mundo. Tapos nagtungo sila sa competitor ng Boar Hat Bar dahil sa masarap na fish pie nito. Saka biglang yumanig dahil dumating ang giant kaya sumakay sila dito para sa magandang view. At may napadaan na ferry na binigyan sila ng red berries kaya mas naging masarap ang pagkain ni
ni Percy ng fish pie. Tapos nagbayad sila sa serbisyo ng giant. Napansin ni Percival na may mga giant at fairy kaya napatanong kung meron din ditong mula sa demon race dahil sa paglalakbay ay may naging kaibigan siyang mga demon. Saka nagulat si Percy na nakakapagsalita din si Meliodas ng demon language. Napakaganda ng tanawin sa pinuntahan nila. Saka itinuro ni Meliodas ang kastilyo ng Darkmount na maganda din daw manirahan. Napansin daw ni Percy na masaya ang lahat ng tao sa lugar. Kaya sinabi ng hari na maaaring mawala ang kanilang kasiyahan sa darating na panahon kaya humingi siya ng tulong kay Percival. Nagtaka si Percy dahil hindi naman daw siya ganun kalakas. Saka nag-alala din siya sa kwento ni Lancelot na ang 4 knights daw ang wawasak sa mundo kaya sinabi ni Meliodas na ipapaliwanag niya ang lahat kapag magkakasama na ang 4 knights. Dumating ang guard na sinabing nakabalik na daw ang anak niyang si Prince Tristan. At di niya namalaya na umalis na pala si Percival na sinundan ang mga kumikinang sa langit kaya nabangga niya ang petray ni Isolda. Nagalit ito dahil plano niyang ang mapapangasawa lang ang unang makakatikim nito. Hinabol nito ang bida at nang nakita ng dalawa ang artifact ay inisip nilang kalaban si Percy. Kaya bumaba sila at nagpakilalang sila Jade at Chien ng mga Holy Knight ng Leones. Magpapaliwanag sana ang bida pero di siya makahinga. Inatake ng dalaga si Percy kaya puro pag-ilag lang ang nagagawa dahil di makahinga. At dahil sa mga pagyanig ay napansin na sila ng mga tao. Napahanga si Chien dahil di pa rin bumabagsak si Percy kahit walang oxygen. Umatake si Isolda na sinalag ng bida, saka naglaho ang sumpa kaya lumuwag ang paghinga at hinabol ang dalaga saka ito sumabog. Magpapakilala sana si Percival nang biglang nagdilim ang paningin dahil kay Jade. Saka lumapit ito para tapusin si Percy pero binato siya ng drum dahil dumating ang mga kaibigan. Pero muling inutusan ni Chien ng spirit kaya di makahinga ang grupo ni Percy kaya napinsala ni Isolda ang tatlong kaibigan ng bida. Dahil dito ay labis na nagalit si Percy at nakapagsalita ng demon language saka dumating si Prince Tristan. Nagtungo si Meliodas kay Boltre tungkol sa bagong pangitain nito tungkol sa 4 Knights of the Apocalypse. At may babala ito tungkol sa mga Assassins of Chaos at sa mga pagtatraidor. Nagalit ang prinsipe at pinag-utos kay Chien na tanggalin ang spell kaya nakahinga na ang tatlo. At nagyayabang pa si Chien kaya winasak ni Percy ang kamay nito at namilipit sa sakit. Pagtingin ay natuyo ang kamay kaya di na siya makakapaglulo. Sinakal si Jade kaya sinipa ni Tristan dahil nawawala na ito sa sarili. Lumipad si Tristan at ginamit ang Holy Magic at nalaman na di ito isang demon ngunit tinamaan siya nito kaya napilitan siyang gamitin ang mga espada kaya nahulog si Percival. Pero di pa rin bumagsak sa kahandang protektahan ito ng mga kaibigan. Kumalma lang si Percy nang malaman na buhay ang mga kasama. At nagulat sila nang sinabi ni Donnie na si Percy ay isa sa 4 Knights. Kaya tinanggal ni Jade ang spell at napaiyak ang bida nang malaman na ligtas ang mga kaibigan. Pero bumagsak ang mga ito kaya sinubukang pagalingin kaso di magamit ang magic. Kaya si Tristan ang nagpagaling sa mga ito at nagbalik na rin ang magic ni Percy. Namangha sila sa kakayahan ng prinsipe na merong dugo ng goddess race. Tapos sinubukan itong pagalingin ang kamay ni Chien pero ayaw umepekto kaya galit na galit ito dahil paano na daw siya makakapaglulo. Kaya si Percy na mismo ang nagpagaling sa kanyang kamay. Saka pinag-utos ng prinsipe na magpasalamat ito at humingi ng tawad na agad ding ginawa ni Chien kaya ikinainis ni Donnie ang pagiging plastic nito. Nagtataka si Tristan kung ba't di nakilala ni Chien na si Percy ang tinutukoy sa prophecy dahil sa characteristics nito. Nagtanong din sila Jade at Isolda kung ba't di ito sinabi sa kanila ni Chien. Palusot nitong nagpanik siya dahil hinahabol ito ni Isolda. Pero nahiya si Isolda na sabihing naamoy ni Percy ang petray kaya tumakbo na lang siya sa hiya. Nagulat din sila nang malaman na ang prinsipe ay isa rin daw sa 4 Knights. At isa rin daw sa 4 Knights si Lancelot subalit ang isang dinala ni Tristan ay tumakas. Kaya kailangan nilang hanapin ito sa 4 na gate ng kaharian bago pa makaalis. Sinabi ni Tristan na ang ika-4 ay may pangalang Gawain na nakasuot ng white armor at kulay gold ang magic nito. Pero di alam ni Tristan ang mukha nito dahil di daw nagtanggal ng armor si Gawain sa paglalakbay nila. Pinilit din ni Lancelot na sabihin ni Tristan ang katotohanan na kadugo ni King Arthur si Gawain. Nagsimula silang maghanap at nagtataka si Nasians kung anong nangyari kanina kay Percival. Giit ng bida na akala niya kasi ay napatay sila kaya nabaliw siya. Pero nang malaman na ligtas sila ay nagbalik din siya sa normal na ikinatuwa ng mga kasama. Nagbabala si Anne na mag-ingat daw sila kay Chien. Saka umulan pero nais ni Percy na sila ang makahanap kay Gawain. Kaya natutupad na ang prophecy ni Boltre na magkikita na ang 4 Knights of the Apocalypse. Hinalikan si Lancelot ng isang babae na may crush sa kanya. Pero nabahala si Lancelot dahil marami itong nalalaman sa kanya kahit ngayon pa lang sila nagkakilala. Saka nagpakilala itong si Guinevere at bago umalis ay sinabing matatagpuan niya na ang hinahanap niya. Naiinis pala si Chien dahil di niya matanggap na sila Lancelot at Percival ay isa sa 4 Knights. Giit ni Tristan na mababait naman ang mga ito kapag nakilala nila.
Nakasalubong nila si Pelyo na hindi din daw nakita si Gawain at napansin nila na wala na si Chien. Napansin nila Percival ang kakaibang aura na napansin din nila Tristan. Tinanong ni Pelyo kung sino ang lalaking lasenggo dahil may enemy alert daw ang kaharian. Pero nais daw malaman ng lalaki kung gaano kalakas ang isang Ruby Holy Knight kaya pinagsusuntok niya si Pelyo pero siya ang nasapok subalit nag-apoy naman ang kanyang kamay. Nahanap ni Chien si Gawain kaya ginamit niya ang mga alaga para subukan itong patayin dahil di daw siya naniniwala sa prophecy. Subalit nawasak ang bato dahil niligtas ito ng prinsipe. Saka tinulungan ito ni Tristan at nagmakaawa ang lalaki na iligtas siya. Pero hindi pala ito si Gawain dahil nahanap lang daw nito ang armor sa basurahan. Nagpatuloy ang bakbakan nila Pelyo at ayaw sabihin ng lalaki kung saan siya nanggaling dahil siguradong magiging malaki ang kaguluhan pag nalaman nila ito. Saka dumating sila Percy at tinanong kung ito si Gawain. Kilala daw nito si Percy pero di siya naaalala ng bida. Dahil ito pala ay si Pellegard na isang Chaos Knight. Lalong naghinala si Pelyo dahil may nalalaman ng lalaki sa Four Knights. Kaya sinabi ni Donnie na ito ay isang Holy Knight ni Arthur kaya naghanda ng espada si Pelyo. Kaya nagsuot na rin ng armor ang Black Knight at pinalikas ang mga tao. Nais tumulong ni Percy ngunit nais daw siyang protektahan ni Pelyo. Samantala umiiyak si Isolda dahil isa daw siyang matangkad at malakas na babae kaya hindi siya magustuhan ni Tristan. At kinomfort naman siya ng isang matangkad din na babaeng napadaan doon. Nakita nilang tumatakbo ang mga tao dahil kasalukuyan palang nakikipaglaban ang grupo ni Pelyo at tagumpay na nahiwa nito ang legs ni Pellegard. Kaya susugod sana ito pero di niya makontrol ang katawan dahil sa magic ni Pelyo. Saka sumugod ang mga kasama pero pinasabog sila ng Black Knight. Tumalsik ang mga apoy ngunit pinrotektahan naman ng kasama si Isolda. Saka nagpakilala ito na siya daw si Gawain. Dumating si Meliodas pero pinrotektahan na ni Percy ang mga kasama. Subalit nais talaga ni Pellegard na dalhin si Percival. Hiniwa ni Percy ang malaking apoy pero nagkalat ito kaya mas lalo siyang nahirapan. Subalit hinigop ng magic ni Percy ang mga ito pero mas pinainit ito ng Black Knight hanggang sa maglaho ang magic ng bida. Kaya sinabi ni Pellegard na sumama na lang siya ng mapayapa pero pinaglaho lang ito ni Gawain at tinawag siyang mahinang flame wielder na ikinagalit nito pero naglaho ang apoy niya sa kapangyarihan ni Gawain. Dumating na rin si Tristan na tinanong kung ba't umalis ito pero ayaw daw kasi ni Gawain na inuutusan siya. Saka dumating na rin si Lancelot kaya nandoon na ang Four Knights of the Apocalypse. Na-excite si Pellegard dahil nagsama-sama na rin ang sinasabi niyang itinakdang wawasak sa mundo. Nais ni Lancelot na umalis na lang ito pero nais itong hulihin ni Tristan. Pero si Lady Gawain ay nais itong patayin dahil tinawag daw siya nitong little girl. Si Percy naman ay hindi daw magawang magalit dahil nararamdaman niyang mabait naman ito. Ngunit kinuha siya ng Black Knight at naghagis ng shield para pigilan si Tristan tapos kinuha nito ang sandata saka siya sumakay sa shield dala si Percy pero susunod sana ang prinsipe kaya kinulong sila nito ng perfect cube. Ngayon ay pinuproblema na nila kung paano matatanggal ang cube. Kaya tatawag daw si Pelyo ng backup pero nagawa itong mapaglaho ni Gawain na ikinamangha ng lahat pero agad ding umalis si Tristan para iligtas si Percy. Nakahabol na ang prinsipe saka nag-teleport si Gawain dala ang kanyang espada na agad na hiniwa si Pellegard na nagregla. At bago ito patayin ay pinigilan siya ni Percival saka iniligtas niya ang Black Knight sa pagkahulog ngunit binigyan siya ng leksyon ni Gawain dahil isang kalokohan daw ang kalabanin siya. Pinipigilan na rin ito ni Tristan pero di daw susunod si Lady Gawain sa mga mas mahihinis sa kanya kaya kung nais daw siyang subukan ng prinsipe ay maaari daw silang magtuos. Pero di pumayag ang prinsipe sa nais ni Gawain kaya sinampal siya nito. Subalit mas pinoprovoke pa ito ni Percival kaya sinuntok siya pero pinigilan ni Pellegard dahil nawala na daw ang epekto ng magic ni Pelyo sa kanya. Nagalit si Gawain at naglabas ng malakas na aura pero pinatalsik siya ni Pellegard. Kaya sumugod ito muli at hindi niya tinigilan ng Black Knight ng malalakas na atake subalit nasa salag ni Pellegard ang lahat ng ito saka pinatalsik sa ere si Gawain at nahulog sa lupa. Makikita sa mga mata ni Gawain ang pagkabigla. Dahil dito ay di nila inaasahang iiyak si Lady Gawain at nagtantrums na parang bata. At kalaunan ay umalis na rin si Pellegard at gumagaling pala ang sugat nito dahil sa magic ni Percy. Di pa rin matanggap ng Baby Dumulag ang pagkatalo pero dahil sa pang-uuto ni Tristan ay napatahan na rin nila ito pero hindi pa rin ito makasundo ni Percival. Nang may naramdaman si Lancelot ay mabilis siyang nagtungo sa palasyo. Napaligiran ng mga Holy Knight ang dalawang nakatalukbong. Pero nakatakas agad ang isa at ang naiwan ay nagcast ng spell nito kaya sumugod na ang mga knight subalit sumabog sa kanila ang magic nito at nasummon ng demonyo na pumatay sa isang knight. Dahil dito ay napaisip ang mga kumalaban noon sa Ten Commandments
fragments kung paano nabuhay ang mga ito. Saka nagpakita sila Chaos Malaskela at Chaos Galand na nais daw ubusin ng 7 deadly sins at 4 Knights of the Apocalypse. Kagagawan pala ni King Arthur kung ba't muling nabuhay ang dalawang demon. Umatake ang mga Holy Knight pero wala silang kwenta kaya inatake sila nito at nahiwa ang kaharian kasama ang commander ng Holy Knight unit pati ang mga giant at mga fairy. Pinatay din ni Malaskela ang iba pang Holy Knight. Samantala naisip nila Meliodas na isa lang itong diversion para sa ibang plano ni Arthur. At naisip ni Hill na si Bolter ang pakay ng mga ito. Nanginginig si Gawain kaya hinawakan ni Percy pero giit nitong nanginginig siya sa excitement. Dumating ang tatlo at naramdaman ni Galand ang magic ni Escanor kay Gawain. Naramdaman din nila ang aura nila Elizabeth at Meliodas kay Tristan. At ang aura naman nila Ban at Alain kay Lancelot. Napapanood ni Arthur ang nangyayari gamit ang Cyclops kaya nagulat sila dahil nandoon din ang pamangkin ni Arthur na si Lady Gawain pero natuwa lang dito ang hari. At sinabing gagawa nila ng paraan ng advantage ng Leones pagdating sa prophecy. Umatake na si Galand na humiwa sa malaking bahagi ng Leones. Nahuli ng Cage of Darkness si Tristan at si Gawain ay matapang na lumapit kaya pinagsusuntok siya ng demon. Nakatakas si Tristan gamit ang Holy Magic saka nagising si Percival at naglabas ng kanyang mahika. Nagpatuloy si Galand saka hiniwa siya ni Gawain pero di nasaktan at bumawi ito ng suntok na ininda ni Gawain. Saka pinabaon siya nito sa lupa dahil naaalala sa kanya nito si Escanor. Muli siyang bumangon ngunit sinuntok siya nito ng 2 beses. Pero nagawa nitong matusok si Galand ng espada saka nag-teleport at hiniwa ng tuluyan ang katawan nito at tuluyang nahulog. Subalit tumawa pa si Galand at muling nabuo pero may pumasok na magic ni Percy kaya sumabog ito ng malakas at naging magic item. At nagalit si Gawain dahil inagawan siya ng kalaban. Nasalag ni Malaskela si Tristan at kinakain lang ng alaga nito ang holy magic niya. Kaya inuna niyang pinabagsak ang halimaw at sinunog ito ni Gawain. Dumating ang isang fairy na nagtatanong sa iba pang mga kasama ni Malaskela pero inatake lang siya ngunit hindi ito namatay. Dahil ito pala ay si Lancelot na nag-transform lang. Naguguluhan si Malaskela sa sinasabi ni Lancelot na galing ito sa demon race dahil minanipula ni Arthur ang alaala niya. Kaya naman nabaliw si Malaskela at nag-transform sa tunay na anyo nito. Subalit mabilis lang itong pinagbubutas ni Tristan gamit ang dark magic kaya nagbalik na rin ito sa magic item. Si Lancelot naman ay nagtungo sa palasyo. Napahanga si Percy sa powers ni Tristan at nainis naman si Gawain na binukulan si Percival. Saka dumating ang mga kaibigan ni Percy at sinabi ng mga Holy Knight na handa silang tumulong sa 4 Knights of the Apocalypse. Tinatanong ni Jade kung ba't sinubukang patayin ni Chien ang isa sa 4 Knights. Sagot lang ni Chien na loyal siya kay Prince Tristan at wala nang iba. May dumating at nagtanggal ng robe pero napansin ito ni Jade. Kaya nilabas ng kalaban ng espada at binigay ni Jade ang staff ng kasama saka napaatras sila sa atake nito. Saka hindi makapagsalita si Chien at nabitiwan ni Jade ang espada sa sobrang lamig kaya nakatakas ang kalaban ngunit pinasabog naman ito ng magic dahil dumating si Vice Captain Gila. Subalit nasalag pala ito ng yelo ng kalaban. Nang maglapit ay agad na nagsimula ang kanilang malupit na labanan ng espada. Nag-enchant sila ng magic sa mga sandata saka nagtama ang mga ito at natakot si Chien. Nakailag si Gila na inatake ng yelo kaya pinagpira-piraso niya ito na sinalag pero natusok niya ang kalaban sa noo at nawasak ang helmet nito sa pagsabog. At napag-alaman na ito pala ay si Jericho na naging Holy Knight na ngayon ng Camelot at dating sensei ni Lancelot. Biglang kumilos at umatake si Jericho at nagyelo ang espada ni Gila kaya tinamaan ito pero matibay ang armor. Saka muli itong umatake ng yelo at tutulong sana ang dalawa kaya gumawa ito ng ice wall. Ayaw daw patayin ni Jericho ang dating kasamahan kaya wag na itong manggialam. At nang mabutas ng dalawa ang yelo ay nakita nilang naging yelo na si Gila. Pero nakaatake pa ito ng dark flame at nakaligtas sa yelo niya gamit ang demon form. Kwento nitong tinanggal noon ni Ban ang mga demon blood sa mga new generation Holy Knight para di maging mga demon pero di natanggal ang sa kanya dahil si Gother ang gumawa ng paraan sa kanya. Kaya nang umatake ng mga yelo si Jericho ay wala itong epekto sa dark flame saka sumugod at nakalmat ang katunggali. Pero dahil dito ay nagsimulang magyelo si Gila na di natatanggal ng dark flame. Bago mapatay si Gila ay nawasak ang ice wall dahil kay Lancelot ngunit nagbanta itong tatapusin si Gila at tinukso pa siya ni Chien. Pero pag-atake ni Jericho ay nailigtas ito ni Lancelot saka nawasak ang armor ng dating sensei ngunit nakatakas saka pinag-utos na dalhin si Gila kay Thetis. Nakarating si Jericho sa pakay pero di niya ito mapakawalan kaya ang preso na mismo ang nagmakaawa na patayin na siya bago pa niya masabi ang sikreto ng Camelot. Saka tinanong ni Lancelot kung ano ang nangyari sa dating master niya. Naalala nila ang mga pinagdaanan dahil sa nais lang ni Lancelot na mapuri ng kanyang ama pero nadadamay sa kanya si Jericho. Kaya naisip niyang baka ito ang dahilan kaya umalis ito. Pero nang basahin ni Lancelot ang iniisip nito ay nalaman niyang na-inlove na pala sa kanya si Jericho kaya pinili na lang nitong
umalis. At sinasabi niya ito ngayon dahil ito na daw ang huling beses na magkikita sila ni Lancelot. Napag-alaman na binigyan pala siya ni Arthur ng sarili niyang Lancelot kaya naging tauhan na siya nito. Saka nagliwanag ang tatak at naglaho si Jericho. Nagbabalak na silang magtungo sa palasyo at kumain ng masarap na puding pero nagkausok ang mga magic item. Dahil nagsanib pala sila Malaskela at Galand. Kaya naghanda ang Four Knights at umatake kagad sila Tristan at Percy. Subalit hindi nasaktan ng halimaw kaya pina-teleport ni Gawain ang espada pero nakuha ito ng kalaban. Saka umatake si Galand at napatalsik si Percy na tinulungan ni Lady Gawain. Tapos gumamit si Tristan ng Holy Magic Falling Star na pinaulanan ng halimaw at halos di nila makita ang nangyayari dahil sa lakas ng kapangyarihan ng prinsipe. Subalit lahat pala ng atake ay naiwasan ng halimaw kaya sumugod si Percival at sinubukan itong atakihin ang espada niya. Pero sa kanyang pagpupumilit ay nahuli siya ng mga kamay ni Malaskela. Pinaalis ni Gawain ng mga kasama dahil baka madamay sila. Saka nagpalabas ng napakatinding mahika at ginamit ang Sunshine Burst na kasing init ng araw patungo sa mga halimaw. Subalit biglang lumutang ang halimaw dahil sa ayaw ni Donnie na madamay si Percival kaya dinala niya sa walang apoy ang mga demon. Bumagsak na rin si Gawain dahil naubos ang magical power. Saka umilag sila Percy sa atake ng mga demon. Tapos lumiit si Gawain dahil isa pa rin pala siyang bata na kasing edad nila. Dinala nila si Gawain sa ligtas na lugar kaya sila Percy at Tristan ang naiwan sa kalaban ngunit nagkabanggaan sila kaya nagbalik si Nasians pero biglang naging nakakahilo ang paligid kaya natumba ang lahat ng nandoon. Nag-report sila Hill tungkol kay Jericho. Kaya naisip ng hari na baka ang vision ni King Bolter ang pakay ng mga kalaban. Matutumba sana si Nasians ngunit sinalo siya ni Hendrickson at sinabing ang naramdaman nila ay isang lason. Dahil dito ay gumawa kaagad si Nasians ng pangontra sa lason ng demon kaya natauhan na ang mga kasama na nagpahanga kay Hendrickson. Ngunit sinugod si Nasians sa mga demon ngunit biglang may tumira dito ng druid magic na nanggaling pala kay Dryfes. Pero di nasaktan at sumugod pa ang demon kaya pinaulanan ito tapos sumugod si Isolda at pinagpapalo ito subalit tinamaan siya ng malaking kamay. Ngunit sumabog ang magic ni Isolda na isang time bomb. Dahil dito ay nagkaroon ng moral ang iba pang Royal Holy Knights. Kaya naman kumilos ang lahat para pagtulungan ng demon hanggat hindi pa nagigising sila Tristan at Percival hanggang sa matumba ito at sumabog pa ang time bomb ni Isolda sa mukha ng demon. Tinutulungan nila Nasians at Henry ang dalawa at nang magising si Percy ay gumawa ito ng malaking mahika na naging napakaraming mini Percival army na nagkalat sa paligid. Ngunit nagsisitalsika na ang mga Holy Knight dahil sa buntot ni Malaskela. Subalit dahil sa magic ng bida ay naglalaho ang mga sakit na nararamdaman nila. Kaso tumalon ang demon at umatake ng malakas at tinamaan ng ibang knight. Kasama ni Percy na sumugod ang mga alagad na pinrotektahan siya sa mga atake kaya nakasugod siya sa demon saka kumapit ang mga alagad kay Galand at sumabog ang mga ito. Tapos nakipagsanib ang marami nito kay Percy kaya nagawa niya ng matusok ang makapal na armor nito at susuntukin sana siya pero napigilan ng mga alagad. Saka nagpatuloy sa pag-atake ang ating bida at umilag sa malaking kamay na hiniwa ni Percy at namangha si Nasian sa taglay na lakas ng isang Knight of the Apocalypse. Patuloy ang pag-atake ni Percy ngunit umatake pa rin ang demon at muntik na siyang mahuli kaya tinulungan ni Isolda. Tapos inatake siya ng mga kamay at pati na rin si Isolda na iniligtas ni Percival pero nagalit pa ito dahil si Tristan lang ang nais niyang humawak sa kanya at muntik na silang tamaan ng lason. Muling sumugod ang mga kamay kaya ipinagtanggol ng mini Percival army si Isolda subalit napapatay ang mga ito kaya ginamit na din ng dalaga ang mga ito upang mapasabog ang mga kamay subalit napatalsik na siya. Subalit pagsugod ng demon ay sumabog ito sa trap ni Isolda kaya natusok ni Percy at napaluhod ngunit bumangon at mas lumakas pa kaya hindi na ito matusok ng bida hanggang sa mahuli siya nito. Kaya pinasabog ni Isolda upang mabatiwan si Percy na nagdulot ng pagkaputol ng buntot nito pero pinatalsik lang siya at tinapakan. Subalit iniligtas ito ni Tristan kaya nagalit ang demon pero di tinamaan ng prinsipe. Saka sinampal niya ang bitch na natanggal ang ulo tapos binutis niya si Galand saka sinipa ang bitch. Natakot ang mga kasama sa dark magic ng prince. Subalit lumabas ang mga kamay at tinalukbungan si Tristan pero natanggal ang mga ito at natakot sa kanyang kapangyarihan. Tapos walang awang hinugot si Malaskela mula kay Galand dahil nagiging walang awa daw siya pag ginagamit ang dark magic. Labis na nagalit si Galand sa kanyang ginawa pero di matamaan at tuluyang tinapos ang kawawang demon. Saka tinusok-tusok pa ito at umatake si Malaskela na hinagisan ng isa pang espada. Nais siyang pigilan ni Percy pero ayaw siyang palapitin ni Tristan dahil baka masaktan niya din daw ito. Tapos pumalakpak si Arthur na naririnig nila sa kanilang mga ulo saka lumutang ang mga bato at gumawa ito
ito ng napakahabang hagdan patungong langit saka bumaba mula dito si King Arthur. Dahil sa naramdaman ay naghandang magtungo si Meliodas. Samantala patungo na rin ng mga Holy Knight ni Arthur at naramdaman ng lahat ang masamang presensya na dumating sa Leones. Naalala ni Percy ang lolo kaya nagalit siya ng todo at sumugod. Subalit sa isang kamay ay tumalsik lang si Percival na iniligtas ng kanyang magic dahil sa agwat ng kapangyarihan. Sumugod din si Tristan subalit maging siya ay wala ring nagawa kaya matindi ang naging pinsala niya sa pagtalsik. Tapos dahil sa inilabas na kapangyarihan ni Arthur ay walang makakilos sa kanila dahil sa takot sa King of Chaos. Sinabi ni Arthur sa mga tao na ang Demon King at 7 Deadly Sins ang nangwasak sa kanyang kaharian. Alam daw ni Arthur na maraming nasawi sa pamilya nila noong nakaraang Holy War. Kaya nais niya daw sanang ibalik ang mga nasawing kapamilya sa kanila pero di naniwala ang mga tao kaya pinakita niya ang mga namatay nilang kapamilya na nasa Camelot. Inatake siya ni Tristan para matigil na daw ang kasinungalingan ni Arthur. Kaya inatake nito ang prinsipe subalit nasa lag ng full counter dahil dumating ang ama nitong si Meliodas. Nais ni Meliodas na siya na ang haharap mag-isa sa Lord of Chaos. Sa isang iglap ay sumugod ang Leones King at inatake si Arthur saka nagtagisan sila ng espada kaya nahiwa ang mga bundok sa paligid. Subalit nangialam pa rin si Tristan kaya muntik nang maputol ang ulo. Saka gumamit ng Thrill Iron Dark ang bida patungo kay Arthur at sinipa niya subalit nakalanding pa rin ng maayos. Nawawalan na ng kontrol si Tristan dahil sa demon powers nito. At sinabi ni Arthur na isa lang siyang pabigat sa kanyang ama. Dahil dito ay mas nawalan ng kontrol si Tristan sa sarili kaya magkasama silang tinapos ni Arthur. Subalit naputol pala ang espada nito saka sinaktan ni Tristan ang kanyang sarili tapos tinamaan ito ng atake at muling iniligtas ng kanyang ama. Nanggaling pala ang atake kay Lancelot upang mawala ang demon magic ni Tristan. Sa isang iglap ay nagdugo ang mukha ni Arthur dahil sa mabilis na suntok tapos sinipa niya pa ito. Binuo ni Arthur ang espada at hiniwa ang nakailag na Lancelot. Subalit pinakita ang ngipin nitong nakuha ng binata na ikinagulat nila Gawain. Dahil dito ay nagdilim ang paningin ni Arthur na umatake ng napakabilis na espada pero sa isang iglap ay natapakan niya ang Camelot King. Ngunit pumalag ang Lord of Chaos kaya kinuha niya ang isang espada at mabilis nitong hinabol ng atake si Arthur hanggang sa tamaan ito at naputol ang espada. Subalit biglang napinsala si Lancelot ng kamay ng Lord of Chaos kaya napasugod si Meliodas. Saka nakitang naging mga halimaw pala ang kanang kamay ni Arthur na kusa daw siyang pinagtatanggol kaya napaligiran din ng mga ito ang paligid. Pero bumangon si Lancelot at naglabas ng napakalakas na aura. Tapos may dumating na napakalaking flying ship na nakita ng mga tao kung saan nakasakay ang mga Knights of Chaos ni Arthur. Pumayag na rin ang marami sa mga tao na sumama kay Arthur dahil naniwala silang nandoon ang mga yumao nilang pamilya. Subalit natusok ni Lancelot si Arthur pero ngumiti pa ito saka nagsimulang maglaho at sinabi na ang pagdalaw niya ay upang matutunan lang ang tungkol sa kapangyarihan ng Four Knights. Pagkatapos ng labanan ay nagtulong ang mga tao upang maisaayos ang lugar. Pagsapit ng gabi ay tuwang-tuwa si Percy sa malambot na kama. Nalulungkot daw si Anne dahil may mga taong naniwala kay Arthur. Pero naiintindihan daw ni Percy ang mga tao dahil nakita niya rin doon ang kanyang lolo. Tuwang-tuwa din si Percy dahil napakalakas daw ng mga kasama. Ngunit hindi pala alam ni Anne na si Meliodas ang bata na nagligtas kay Tristan. Kalaunan ay magyayaya sanang kumain si Lancelot pero nakita niyang natutulog na ang magkakaibigan. Kinabukasan ay ipinatawag sila ng hari sa trono nito kung saan nila nakita si Queen Elizabeth na napakaganda. Ngunit di makapaniwala si Anne na si Meliodas ang maliit na bata kaya gumuho ang mundo nito. Subalit sinabi ni Meliodas na kailangan na nilang magpaalam. Kaya naiyak ang magkakaibigan dahil marami na silang napagdaanan ng mga pagsubok kaya ayaw sana nilang maghiwalay. Pero kinuha ng hari ang espada at lahat sila ay ginawa niyang mga Holy Knight. Dahil ang tinutukoy pala ng bida ay kailangan na nilang magpaalam sa nakaraang buhay dahil magiging mga Holy Knight na sila. Dahil dito ay opisyal nang nabuo ang Percival Platoon. Dinala sila ng hari sa war room kung nasaan ang iba pang kasamahan. At mas lumiit pa si Gawain na tinukso ni Chien kaya sinunog siya nito. Saka nagpakilala sa kanila si Thetis na number 1 mage ng Leones sa kasalukuyan. Giit ng hari na sila ang nakatakdang mangwasak sa Camelot. Ang alam daw ni Anne ay matagal nang nawasak ang Camelot kaya sinabi ng mage na gumawa si Arthur ng New Camelot sa ibang dimensyon. At para maintindihan nila ay pinakita sa kanila ni Thetis ang isang lugar na nababawasan ng mga parte bilang kapalit ng mga likha ni Arthur. Kay Varghese daw mismo nanggaling ang impormasyon na ito na noon ay isang tauhan din ni Arthur. At dala daw nito ang isang baby na walang iba kundi si Percival na balak nitong palakihin at protektahan ng kanyang buhay. Subalit wala na pala silang paraan para makapasok sa Camelot dahil pinatay na ni Jericho ang bihag nilang Chaos Knight na gagamitin sana nilang susi sa dimensyon. Dagdag pa ng hari na di rin daw siya makapasok sa Camelot dahil isa siyang demon.
Arthurman. Pinaliwanag ni Datis na ang New Camelot ay merong isang barrier na mga tao lang ang pinahihintulutang makapasok. Kaya giit ng hari na ang Four Knights na daw ang bahala dahil baka makapasok din ang mga biracial na sila Lancelot at Tristan. Ngunit dahil wala pa silang siguradong access sa Camelot ay nais daw munang maglakbay ni Percival sa Britanya. Naglibot muna sila sa Leunes para magpalipas ng oras at niyakap ni Percy si Anne dahil natuwa siya dito. Sinampal siya ng dalaga pero dahil wala namang mali siya si Percival ay sinubsob nito ang pagmumukha kay Anne at hindi nila alam na nakita sila ni Nasians. Samantala nagpapapansin si Gawain ngunit si Tristan lang ang gusto ni Isolda. Pinagbawalan ni Isolda si Tristan na ilagay sa panganib ang sarili nito, ngunit sinabi ng prinsipe na pantay-pantay lang sila sa kanilang platon dahil ganito ang samahan ng idolo niyang 7 deadly sins kaya walang nagawa si Isolda kundi ang pumayag. Saka nilagyan pa siya nito ng ribbon kaya kinilig lalo ang dalaga. Samantala hinintay ni Lancelot si Guinevere at di napansin na may nagmamasid sa kanilang likuran. At pagdating nila sa bahay ay nagpalit pa ito ng damit para magpa-cute. Sa kanilang pag-uusap ay napag-alaman na may kakayahan pala si Guinevere na malaman ng future sa kanyang panaginip na katulad ng kay King Boltra. Subalit ang sa kanya ay napakalinaw kaya nalalaman niya rin ang maliliit na detalye pero limitado lang daw ito tungkol sa kanya. Dahil dito ay nalaman niya na kung ano ang mangyayari sa kanya at kung kailan siya mamamatay. Dagdag pa nitong magiging magkasintahan daw sila ni Lancelot sa future. Kaya kinwento nito ang tungkol sa kanilang magiging love story subalit napaiyak ito dahil nakita niya din daw ang kamatayan ni Lancelot. Pagkatapos ng pag-iyak ay gumana na rin ang pakiramdam ni Guinevere. Saka umalis si Lancelot at kinilig ito nang lumingon ang binata. Bigla namang umulan at pagbalik ni Guinevere ay naghihintay ang isang lalaki na nakilala niyang ang Red Knight na si Ironside na isa sa 4 evils ng Camelot Kingdom. Naramdaman ni Lancelot na nasa panganib si Guinevere kaya kinausap siya nitong magiging ayos lang daw ito dahil alam niya na ang mangyayari. Nagtungo si Gawain kay Meliodas para magreklamo sa costume na binigay nito. Giit ng hari na may magic ang damit na ito dahil umaayon ito sa katawan ng nagsusuot. Saka nagbabala si Gawain kung sigurado ba si Meliodas sa kanya dahil pamangkin siya ni Arthur pero di ito alintana ng King of Leunes. Kinabukasan ay naghanda ang mga platon at pinag-utos ng hari na magtungo sila sa Wolnak at doon maghiwalay. Ang grupo nila Percy at Gawain ay inatas ang magtungo sa Fairy King's Forest sa Hilaga. Sila Tristan naman ay sa timog sa Lumang Camelot. Si Lancelot ay inutusang magtungo sa Benwick Kingdom sa silangan pero ayaw pa daw nitong umuwi. Giit ni Meliodas na kailangan kasi nitong sabihin sa ama at ina ang natuklasan tungkol kay Jericho at siya naman ay hahanapin daw si Dabbs na isang giant master craftsman. Giit ni Tristan na matagal na itong hinahanap ni Lancelot para magpagawa ng sandata dahil laging nawawasak ang sandata nito sa lakas ng kapangyarihan. Saka pinag-utos ng hari na magsimula na sila sa misyon. Pinangalanan ni Percy ng Percival Sword ang kanyang espada. Pero natakot ang mga kasama na kung mapasakamay ito ng kalaban ay magamit ito laban kay Meliodas. Subalit may tiwala daw si Meliodas na kaya ni Percival na ipagtanggol ang piraso ng Coffin of Eternal Darkness. At bago sila umalis ay niyakap muna ang prinsipe ng nanay nitong si Elizabeth. Pag-alis ng mga ito ay naalala ni Meliodas ang sinabi ni Lancelot na nawawala si Guinevere, samantala dinala na ni Ironside si Guinevere sa New Camelot. Kahit na isang bihag ay di natatakot si Guinevere. Saka sinabi pa niya kung paano mamamatay si Ironside sa future. Kaya pinabayaan na nitong magtungo mag-isa si Guinevere patungo sa hari. Namangha ang bata dahil parehong-pareho ang lugar sa nakita niya sa kanyang vision saka nakarating sa Gate of Encounters. Pumasok siya at gumamit ng spell kaya nakarating sa kinaroroonan ni Arthur. Kaya sinabi ng hari na si Guinevere ang kanyang mapapangasawa. Naiinis naman si Ironside sa mga pinagsasabi sa kanya ni Guinevere. Saka dumating siya sa bahay at naghubad ng armor saka sinalubong ng anak na si Diodora na tinanong pa kung natalo niya na daw ba ang 4 Knights. Habang nakikipaglaro ang anak ay naalala ni Ironside noong napilitan siyang hanapin si King Arthur upang mailigtas ang buhay ni Diodora dahil namatay na ang kanyang asawa. At dahil naging maayos si Diodora ay masaya na daw dito si Ironside. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni Arthur na nais niyang pakasalan si Guinevere dahil lang sa kakayahan nitong vision prophecy. Tinukso ni Guinevere kung ba't pa ito gumawa ng ilusyon ni Merlin ngunit bigla itong pinatay ni Arthur dahil sa inis. Subalit isang elf pala ito na totoong pinatay kaya nagbanta si Guinevere sa sasapitin nito. Pero nais daw ni Arthur na baguhin ang future kaya nagbabala ang bata na malaki ang magiging kapalit nito pero para maniwala daw si Arthur ay kailangan niyang patunayan ng kakayahan. Sinabi nga ni Guinevere ang mga mangyayari upang patunayan ang kanyang kakayahan. Subalit sinamantala ito ni Arthur upang maambush ang 4 Knights. Katulad ng sinabi ni Guinevere ay nagtungo
patungo nga sa Walmart ang Four Knights. Ito ay isang bayan na nagsisilbing daanan sa gitna ng dalawang kaharian kaya makikita sa pader ang atake ng mga bandido. Nasaktuhan din nila ang festival kaya nagsasaya ang mga tao at nais din sanang magsaya ni Tristan na ikinagalit ni Lancelot. Nagtungo sila sa isang inn upang maghanap ng matutulugan subalit walang masyadong bakante gawa ng festival. Kaya na-excite si Gawain na makasama sa iisang room ang dalawang chicks. Umakyat si Donnie upang magpasikat kay Percy. Ngunit si Percy ay napakataas ng narating at nakita pa ang isang babaeng nagbibihis. At nagalit ito kaya nahulog si Percival. Saka dumating ang kasama nito dahil ito pala ay mga Chaos Knight na hinahanap ang Knights of the Apocalypse. Dahil wala ng silid ay napilitan si Tristan na makitulog kasama ng isang sexing babae. Ngunit inis na inis si Chien dahil baka mapahamak daw ang prinsipe. Si Isolde ay di rin mapakali sa kakaisip kay Tristan dahil baka may mangakit daw dito na ibang babae. Sinabi ni Nasians na alam niyang crush ni Jade si Isolde. Pero nalulungkot daw si Jade dahil ang prinsipe ang gusto nito. Sinabi ni Jade na alam niyang may gusto din si Nasians sa Bansot. Pero si Anne ang tinutukoy ni Jade ngunit ang totoo ay kay Percival ito nagkakagusto. Nasa labas ng kwarto ni Tristan ang dalawa at pinakinggan nila ang pag-uusap sa loob kaya binuksan nila ang pinto at nalaman na binobotines ng prinsipe ang dalaga. Tapos sumama pa dito si Tristan sa festival. At habang naglalakad ang grupo ay naiinip na sila Chien at Isolde dahil di pa nila nahahanap ang prinsipe na tinukso pa ni Donnie kaya binanatan siya. At di nila alam na nagmamasid ang mga Chaos Knight sa kanila. Nagsimula nang maghanap ang grupo sa prinsipe ngunit sila Gawain at Lancelot ay hindi sumama. Saka nakiusap si Lancelot na tanggalin ni Gawain ang barrier ng Walmart kapalit ng pudding. Kaya agad na tinanggal ni Gawain ang barrier kaya naramdaman na nila ang aura ng mga tao. Subalit nagbalik lang ito muli na ipinagtaka nila dahil kapangyarihan pala ito ng babaeng kasama ni Tristan na dinala siya sa liblib na lugar. Tapos ipinakita nito ang tunay na anyo na isang demon. Pinigilan ni Anne sa pagmamadali ang kasama dahil may naramdaman daw siya. Kasalukuyang nakikipaglaban sa demon si Tristan kahit na hindi kasapi ng Chaos Knight ang kalaban ay nais siyang patayin nito dahil sa mixed blood niya kaya nahuli siya nito at nasuntok subalit nagbalik dahil sa sapot saka pinagbubugbog nito. Gagamitin sana ni Chien ng magic subalit walang lumalabas na boses sa kanila. Saka sila pinatalsik ng kalaban dahil kagagawan pala ito ng isang Chaos Knight. Muntik nang tamaan ni Isolde si Jade. Subalit muntik na silang tamaan ng isang palaso mula sa isa pang Chaos Knight pero nahiya ito dahil manyak daw si Jade. At isang ahas pala ang ginamit na palaso kaya tinuklaw nito si Isolde na inihagis ni Anne at bumalik sa master nito. Tapos inatake sila ng iba't ibang mga hayop dahil sa kapangyarihan ng kalaban na isang summoner. Nagsimula nung mahilo si Isolde kaya binuhat ni Jade at nilagyan ng darkness ang kalaban. Tapos nag-iwan ng mga time bomb si Isolde kaya sumabog ito kasama ng mga creatures. Nang sumugod si Kalbo ay binali ang braso ni Donnie kaya sumugod si Nasians pero inuntog siya sa pader at nasalag ang axe ni Chien at sinipa siya nito. Kaya ginamit ni Percy ang magic para mapagaling ang mga kasama. Kaya nagtungo ito at binali ang leeg ni Percy kaya inatake ito ni Donnie at pinatalsik sa malayo. Dahil dito ay nakapagsalita na sila muli pero di na kumikilos si Percival. Sinipa pa ng demon si Tristan subalit pinagaling nito ang sarili kaya sumugod ang demon ngunit sinikmuraan ito. Tapos hiniwan niya ito at sinabi ng demon na pinilit daw siya ni Arthur na atakihin ang Four Knights dahil bihag nito ang mga na-brainwash niyang kaibigan. Nais din daw ng demon na malaman kung malakas talaga ang Four Knights kaya ipinaubayan na nito kay Tristan ang pagliligtas sa kanila. Samantala nahanap nila Lancelot at Gawain ang mga kaibigan nito. At si Percy ay binuhay ng sarili niyang kapangyarihan at di makapaniwala si Chien. Giit ni Donnie na nangyari na rin ito nung pinatay ni Ironside si Percival. Subalit nakita sila ng summoner na pinasugod sila sa mga nakakadiring alaga pero di tumuloy ang mga ito dahil kay Percival. At sa isang iglap ay napatulog ito ni Nasians. Di pa tinatanggal ng demon ang barrier nito dahil baka marinig daw sila ni Arthur. Natuklaw si Isolde kaya di nagdalawang isip si Jade na higupin ng lason sa hita nito. Kaya naalala ni Isolde nung iniligtas din siya ni Jade sa kagubatan at binuhat siya nito hanggang sa makauwi. Nagkaroon ng pagkakataon si Jade na yayain ito ng date pero inakala ng dalaga na nagbibiro lang siya. Kaya nagtapat na ng nararamdaman si Jade subalit naglaho ang kanilang mga boses dahil sa Chaos Knight kaya naghanda sila at bagsak kaagad ang binata at sinunod si Anne. Nasalag nito si Isolde at napatalsik din siya nito. Ngunit aatakihin muli ang dalaga kaya naglabas ng matinding liwanag si Jade subalit isang bulag pala ang kalaban kaya nabutas siya sa atake nito. Sa nakaraan ay pinakita nung magkakasama ang tatlong bata, at hinabol sila ng isang halimaw sa gubat hanggang sa mahulog sila sa bangin at gumulong sa ibaba sa kasinundan nito. Akala ni Isolde ay si Jade ang tumulong sa kanya subalit si Tristan pala ang totoong nagligtas sa kanila. Subalit ngayon ay si Jade talaga ang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Saka sumabog ang time bomb at nauntog ang lalaki kaya nagbalik ang sound sa lugar subalit di na humihinga si Jade. Dahil dito ay naalala din ni Anne nung namatay ang kanyang ina.
Subalit nagising pa ang Chaos Knight ngunit na-awaken ni Anne ang kanyang kapangyarihan na matinding gravity. At pagdating ng mga kasama ay niyakap niya si Percy at nagulat sila sa nakita. Sinubukan itong pagalingin ni Percival ngunit ang sugat lang ang gumaling pero di niya nabuhay si Jade kaya pinaginitan siya ni Chien. Tapos nakatakas pa sa kanila ang Chaos Knight ngunit sugatan ito. Saka nakita niya ang kasama na nabihag ng magic ni Percy. Subalit di nito matanggal ang magic ng bida kaya kinuha na lang ang magic item. Saka ginamit nito ang flute at lumabas ang halimaw mula sa purgatory. Pinalabas ni Chien ang fire spirit upang habulin si Kalbo na gumawa nito kay Jade kaya hinigop nito ang lahat ng apoy sa lugar upang mas lumakas. Dahil sa magic ni Chien ay nahanap na sila ni Tristan. Habang sa kalangitan ay nilamon ng malaking fire spirit si Kalbo at tuluyang naging abo at naging magandang fireworks. Nakita ng demon na ligtas ang mga kaibigan niya at wala ng epekto ang brainwash sa mga ito dahil binugbog pala sila nila Gawain at Lancelot. Giit ni Lancelot na naramdaman niya kasing na brainwash lang ang mga ito. Saka nais daw makausap ni Lancelot ang demon pag alis nila sa lugar. At nang lumipad sila patungo sa bayan ay naramdaman nila ang nanghihinang kapangyarihan ng yumaong kaibigan. Naiyak si Isolde dahil siya dapat ang namatay at hindi si Jade. Giit ni Anna ang Beach ang may kasalanan at hindi siya. Giit ng Beach na sa kanila na daw ang magic item na nakakapagbigay ng 4 times na lakas basta pakawalan lang siya pero ginamit ito ni Chien para suntukin siya. Umiiyak din si Tristan dahil hindi niya ito nailigtas subalit nakakuha naman sila ng intel. Pero di matanggap ni Nasians na namatay si Jade para lang makakuha sila ng intel. Giit ng magic ni Percy na nasa langit na ngayon si Jade dahil wala itong pinagsisisihan. Ngunit sinuntok siya ni Chien dahil inisip na nagsisinungaling siya. At dahil sa pagbabanta ni Gawain ay makikipagtulungan na ang Chaos Knight na siyang susi para makapasok sa Camelot. Pero natatakot itong baka patayin siya ni Arthur pag nalaman na binuksan niya ang gate ngunit papatayin na siya ni Chien kaya napilitan itong buksan ang gate ng Camelot subalit namatay ito dahil sa ginawa. Nalaman na nila Arthur ang pagkasawi ng dalawa nilang Chaos Knight pero tinawanan lang ng hari na ito lang pala ang kabayaran na sinasabi ni Guinevere sa pagkalaban sa dapat mangyari. Nalaman ni Guinevere na magpapadala si Arthur ng 6 na assassin pero mamamatay daw ang 4 at makakatakas ang 2 ayon sa kanyang vision. Dahil dito ay pinilit ng hari na ipadala din ni Ironside ang kanyang in-law na kasalukuyang nagbabantay kay Diodora. At pinadala ni Ironside ang kanyang familiar para sabihin ito. Kaya dumating ang dalawang kasamahan upang magbantay kay Diodora saka nagsuot na ng armor si Mortlatch. Inilibing na nila si Jade at dumating si Lady Lo na isang demon para tulungan silang makapasok sa Camelot. Sinabi ni Lady Lo na dadalhin muna sila nito sa Demon Realm at biglang nakilala nito si Percival. Samantala nag-aabang na ang grupo ni Mortlatch sa dadaanan nila Percival. Nakita nga nilang paparating na ang mga ito at nakita nilang nagtraidor na sa kanila si Lady Lo. Nagtungo sila sa sinasabi nitong lagusan sa Demon Realm. At tumagos dito si Percival dahil ito pala ang gate ng lagusan sa Demon Realm. Pagpasok nila ay nagagalit na si Chien kaya sinabi ni Lo na may daan dito patungo sa Camelot. Dahil mahihirapan ng mga kabayo ay pinalutang na lang sila ni Donnie. Sa ilalim ng spiral na daan ay nakakatakot ang lugar at bago sila makapasok sa Demon Realm ay nagbabala si Gawain na mapanganib ang kapaligiran doon. Kaya nagpalabas ng protection magic si Tristan na tatagal lang ng 6 hours para di sila maapektuhan ng matinding environment sa Demon Realm. Giit ni Gawain na nasa panganib pa rin sila dahil maraming demon ang galit sa mga tao. Nagtanong si Lady Lo kung tutuloy pa sila pero mas iniintindi ni Lancelot ang gutom na nararamdaman niya. Nakarating sa Demon King ang presensya ng mga intruder at pinagkamalan nilang mga Chaos Knight na naman ito na ang hatid ay kaguluhan. Nakita na rin nila sa wakas ang nakapangingilabot na Demon Realm at sila ay nasa malawak na pader na parang bahay ng bubuyog. Dahil dito ay naalala ni Percival nung kasama niya si Zeldris sa lugar na ito. Kaya nalaman niyang ang lugar na ito ay lagusan patungo sa iba't ibang lugar sa Britanya. Nagtaka ang mga kasama kung ba't may alam siya dito. Samantala dumating ang malakas na hangin kaya nahulog silang lahat. Nagmadali si Percy na gamitin ang magic nito at si Chien ay iniligtas ni Lo habang ang labas Ponzo ay iniligtas ni Tristan. Nahuhulog ang dalawang kabayo kaya gumamit si Gawain ng enchantment magic para magkaroon ng pakpak ang mga ito. Subalit dumating ang malaking halimaw kaya nagpanik ang grupo. At nang maamoy nito si Percival ay kinuha sila nito. Sumuko sila Tristan dahil bihag sila Percival saka nawawala pa si Gawain. Nagising silaan sa isang lugar at nakita nila si Percival na kasama ang isang demon tapos biglang dumating ang nakakatakot na magic dahil dumating ang Demon King na si Zeldris. Subalit kilala nito si Percival na ikinagulat ng mga kasama. Sila Tristan naman ay ginawang bihag at napansin ng mga ito ang hybrid blood ng prinsipe kaya nais siyang patayin ng mga demon. Pero nang malaman na kasama ito ni Percival ay tumigil ang mga ito. Natuwa si Percival nang makita si Queen Gelda. Kaya sinabi ng Demon King na 15 years ago ay nanirahan dito si Percy. Saka naikwento ni Percival na pinatay ni Ironside na kanyang ama ang kanyang lolo. Giit ni Zeldris na nakaka-relate siya dahil noon ay masama din sa kanya ang ama.
Tapos nalaman nilang kapatid pala ni Meliodas ang hari ng mga demon. At ipapakita sana ni Percival ang espada pero laking gulat nila dahil nawawala ang importanteng piraso ng Coffin of Eternal Darkness na maaaring gamitin upang maikulong ang mga demon kaya pinag-utos din ni Zeldris na hanapin ito ng mga tauhan. Agad na naghanap sila Percival at ginamit nito ang magic para magpatulong sa paghahanap. Kalaunan ay dumating na rin sila Isolda at ikinwento nila na nawawala ni Percival ang artifact. Kinabahan din ng mga demon nang malaman ito pero malaki daw ang respeto nila kay Percy kaya nagtataka na si Nasians. Nakita ng mga mini Percival ang isang Chaos Knight na malapit ng mamatay kaya tutulungan sana ito pero pinigilan siya ni Nasians. Samantala nakita na sila ng isa sa Chaos Knight at nagtatago ang mga ito sa kagubatan sa pamumuno ni Mortlatch. Pero ang isa nilang kasamahan ay pinagdududahan nila kaya inatake nila ito pero lumaban ng laser kaya bagsak ang dalawa pero gumaling dahil sa kasama. Saka tinamaan siya ng archer, subalit ilusyon lang pala ito at si Gawain pala ang may gawa na balak silang kalabanin ng mag-isa. Sumugod ang isa ngunit nakailag si Gawain saka tuluyan na siyang nakipagbakbakan. Giit ni Gawain na alam niyang sumusunod ang mga ito at nakita niya rin ang sasakyan nilang halimaw kaya nakipagpalit siya sa lokasyon ng isang Chaos Knight kaya nahulog ito. Kaya nagalit ang lahat ng Chaos Knight na sinugod siya subalit biglang bumagal ang kilos ng mga ito. Pero di naapektuhan sila Mortlatch at pinapasabi ni Gawain na itinatakwil niya na sila Arthur. Giit ni Mortlatch na tatanggapin pa naman ito ni Arthur kung magmamakaawa kaya inatake siya ni Gawain dahil hindi daw siya isang katulong. Pero nais niya din daw malaman kung saan siya nagmula. Dahil sa panunukso ni Mortlatch ay nawala sa focus si Gawain kaya napatulog siya ng mga ito. Pinagaling pa rin ni Percy si Rosebank na isang Chaos Knight kaya nagalit si Nasians. Sa kasamaang palad ay nahanap pa nito ang artifact saka umalis. Nakausap ni Tristan ang uncle niyang si Zeldris at tinanong nila kung ba't di magandang hanapin ang lagusan sa Camelot kaya sinabi nitong nasa likod ng isang pinakamapanganib na mythical beast na tinatawag na Behemoth ang lagusan. At ito ay dahil sa kakayahan ng Behemoth na manguha ng mga buhay ng lahat ng nasa Demon Realm kapag nakaramdam ito ng panganib. Giit ni Chia na si Tristan na daw ang bahala doon pero sinabi ni Zeldris na hindi uubra ang holy magic nito kaya kailangan nila si Percival. Kinwento ni Zeldris na nung natalo ng 7 deadly sins ang Demon King ay naglabas daw ng negative energy ang Behemoth kaya namatay ang lahat ng buhay sa paligid. Subalit dumating din si Percival sa Beehive at naniniwala daw si Zeldris na ito ay itinadhana. At ang patunay ay hindi naapektuhan si Percival sa masamang hangin ng Demon Realm. Nagawa pa nitong mapagaling ang mga demon na naapektuhan ng Behemoth kaya itinuring siyang tagapagligtas ng mga ito. Dahil na rin sa magic ni Percival ay naglaho ang negative energy ng Behemoth sa Demon Castle pero isang araw ay naglaho si Percival kaya hinanap nila ito. At nang magpakita ito ay sinabi ni Percival na ligtas na sila. Subalit wala daw naaalala si Percival sa mga nangyari noon. Saka humingi ng tawad ang bida dahil nakuha daw ng Chaos Knight ang artifact. Giit ni Gelda na poprotektahan nila ang gate para siguradong di makakatakas ang mga Chaos Knight. Saka paparating na rin daw ang Rain of Fire kaya di rin makakakilos ang mga kalaban. Pero sinabi ni Tristan na may kakayahan ng mga Chaos Knight na gumawa ng lagusan pabalik sa Camelot na ikinabahala nila. Ngunit nagtitiwala daw silang lahat kay Percival katulad ng pagtitiwala ni Meliodas dito. At para mas lumakas sila ay magsasanay sila sa pamumuno ni Lancelot. Nakarating na si Rosebank sa mga kasama at nakita nitong nabihag nila si Gawain. Nainitan si Rose kahit na malamig sa lugar dahil naaalala niya si Percival. Kaya naman pinili niyang wag sabihin ang katotohanan na nasa kanya na ang artifact. At ang plano ng mga kasama ay patayin na lang ang isa sa 4 knights para masira ang prophecy ng mga ito at ang napili nilang patayin ay si Percival dahil ito daw ang pinakamahina. Nagsimula ang pagsasanay at sinabi ng hunter na palutangin ni Donnie ang malaking tore. Si Nasians naman ay kailangan daw tumakbo ng malayo para mas maging matagal siyang mapagod. Dagdag pa ni Lancelot na alamin nila ang lakas at kahinaan ng kanilang mga kakayahan. Saka pinagpahinga nito si Anne dahil psychological ang bagong magic nito. Si Percival naman ay pinagsasanay ni Lancelot ng espada at siya daw ang makakalaban nito sa pagsasanay. Nakagawa ang hunter ng malaking axe ni Talisker at kinopya niya rin ang galaw nito habang nakikipaglaban kay Percival tapos napatras si Lancelot kaya nasa level 2 na daw siya ng pagsasanay nila at pinagsusuntok niya ang bida gamit naman ang teknik ni Macduff. Umatake ng mabilis ang bida kay Lancelot pero di ito matamaan. Saka naramdaman ng hunter na lumakas ang magic ni Percival dahil sa tiwala ng mga demon pero tinamaan niya ito ngunit di tumalsik ng malayo saka sinabing dapat ay mag-focus siya sa pagsasanay ng espada kaya muli itong umatake ng walang tigil. Subalit sinipa lang siya sa mukha at napansin ni Lancelot na may sariling pag-iisip ang mga magic nito pero ang matinding misteryo ay kung paano muling nabubuhay si Percival. Napapagod na si Nasians nang samahan siya ni Anne dahil ang boring daw magpahinga. At sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Nasians na na-awakened ni Anne ang magic nung namatay ang kanyang ina.
Ngunit nang magtanong si Anne kung nag-away ba sila ni Percival ay biglang tinamaan ng matinding gravity si Nasians dahil di nakontrol ni Anne ang magic. Samantala natatain na si Donnie sa hirap ng pinapagawa sa kanya. Dumating na rin ang Rain of Fire na parang mga bulalakaw. Saka inamin ni Nasians sa pinagaling kasi ni Percival ang Chaos Knight kaya nakuha ang artifact. Alam daw ni Anne na gusto ni Nasians si Percival pero siya daw ay bata lang ang tingin dito pero tinamaan siya ng gravity dahil sa pagsisinungaling. Pero nang ayaw niya pang aminin ay mas tumindi ang gravity. Nagtungo sila Tristan at Chien para bawiin ang mga sandata nila pero di sila gusto ng mga demon. At nais pang makipaglaban ni Schwartz para daw subukan ng lakas ni Tristan. Pinabayaan din sila ni Zeldris dahil naiintindihan din niya ang nararamdaman ng mga kapwa demon kaya nagpatuloy sa labanan ang dalawa subalit nakakawawa ang prinsipe. Subalit nahuli niya ito ng holy magic pero walang epekto kaya muling nagtagisan ng mga espada kaya ginamit na ni Tristan ang dark magic saka pinasabog niya si Schwartz. Ngunit sumugod pa ito at napinsala ang prinsipe saka binugbog ng walang laban sa harap ni Chien. Saka umalis sila Schwartz sa pinagtatawanan ng prinsipe ng Leones. Nang magising ay nalaman ni Anne na nawalan siya ng malay dahil sa sarili niyang magic. Napagtanto ni Anne na pag may nagsinungaling sa kanya ay tatamaan ito ng gravity pero kapag umamin ay nawawala ang magic. Subalit pati siya ay naaapektuhan nito. Nais daw malaman ni Isolde ang nais sabihin sa kanya ni Jade bago ito namatay. Ngunit pinigilan ni Anne na sabihin ito ni Nasians, saka dumating sila Donnie na nag-aalala. At nang magsinungaling itong madali lang daw ang training niya ay tinamaan siya ng gravity ni Anne. Si Percival naman ay gumagapang na lang dahil sa pagsasanay nila ni Lancelot. Pero kahit nasaktan ng bida ay nag-aalala pa rin siya kay Anne kaya kinilig ng todo ang dalaga. Saka di pa rin nila alam kung nasaan na si Gawain. Samantala nagbabalak sila Schwartz na huntingin ang mga Chaos Knight habang nagsasanay ang kanilang Master Percival. Sa ibang bahagi ng Demon Realm ay nagkakasakit ang mga ito dahil sa negative energy ng Behemoth. Ngunit nagkaroon sila ng pag-asa ng mabalitaan na nandoon na si Percival. Sa pagpapatuloy ng training ay di pa rin makatama si Percy dahil lalong bumibilis si Lancelot. Si Donnie naman ay nagsisikap din na mapahaba ang range ng magic pero nautat lang siya. Habang tumatakbo ay nagkasundo sila Anne at Nasian sa sabihin ng kanilang nararamdaman kay Percival. Samantala napatalsik na naman ang bida. Ngunit dumating ang napakaraming kapangyarihan na nagmula sa lahat ng mga demon na umaasa sa kanya kaya nagliwanag ito ng napakalakas at nakagawa ng malaking Percival magic na nais labanan si Lancelot kaya nag-ala Jinwoo ito at sumugod pero tinamaan kaya muling nabuo at napatalsik nito ang Hunter. Saka sinabing wag magugulat si Percival dahil mas malakas pa siya sa kanyang inaakala. Napansin ni Isolde na malungkot ang prinsipe pero di sinabi ni Chien ang nangyari nang biglang lumabas ang mga hiyas at nagpakita ang mga spirit na natatakot. Di maintindihan ni Percival ang sinasabi ng kanyang magic. Saka sinabi ni Lancelot na magpapatuloy na sila sa level 3 training kaya sumugod ito at napatalsik ang magic. At nalaman nilang si Pellegard naman ang ginagaya nitong technique kaya nakikipagsabayan na siya sa magic hanggang sa mapuksa ito ng Hunter pero muling nabuo at napatalsik ang binata. Pero alam ng magic na ito ay nakaayon lamang sa lakas ni Pellegard at hindi sa lakas ni Lancelot. Dahil natapos na ang level 3 ay level 4 na sila kaya naglabas ito ng nakakatakot na aura subalit si Percival na daw ang bahalang makipaglaban. Naramdaman ng bida na si Ironside naman ang ginagaya ni Lancelot. Kaya nagbalik na ang magic ni Percival sa kanyang katawan at nagsimulang umatake ng mabilis si Lancelot ngunit nakailag ang bida. Tapos habang nakikipaglaban ay naisip niyang si Ironside nga ang kaharap. Natakot ang mga demon sa pag-ulan ng mga apoy subalit tumigil na ito kaya naisip nilang dahil ito kay Master Percival. Sa kaniyakap ito ng Demon King at sinabi ng mag-asawa na parang anak na nila si Percival. Inayos na rin daw ni Zeldris ang transportation patungo sa Behemoth kaya nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Sumakay sila sa Great Beast Albion at si Lancelot ang nagkokontrol nito. Subalit naalala nilang di pa nila nahahanap si Gawain. Giit ni Lancelot na wala na silang panahon at makakaya naman ni Gawain ang sarili nito. At mas humihirap ng makakita dahil malapit na sila sa Behemoth. Subalit di nila alam na nakasakay ang mga Chaos Knight sa ulo nito na balak wasakin ng lagusan at patayin si Percival. Matagal din silang naglakbay sakay ng Albion at sinabi ng magic na nasa likod na daw sila ng napakalaking behemoth pero dahil sa kapal ng miasma ay di sila makakita. Tapos pinaatake ni Lancelot ang ulo ng golem dahil naramdaman ng mga Chaos Knight. Saka nagsimula silang atakihin ng Purgatory Beast ng mga Chaos Knight at nakailag ito sa suntok. Kaya binugahan ito ng golem sa utos ni Percival at nagpatuloy sa pagbuga ng apoy. Subalit nakaligtas ang Purgatory Beast at nilaser nito ang Albion. Ngunit tinamaan din ng halimaw ng malakas na atake ni Lancelot. Pero bumagsak na rin ang Albion dahil sa natamong pinsala.
Nagtataka sila kung ba't umiiwas sa kanila ang miasma kaya naisip ni Tristan na pinoprotektahan sila ng magic ni Percival. Dahil dito ay nagdalawang isip ang mga Chaos Knight kung si Percival ang pinakamahina sa Knights of Prophecy saka gumamit ng barrier ang kasama para maiwasan ang miasma subalit nabasag lang ito kaya napipinsala na sila ng usok. Pero inilabas ni Mortlach ang dice at nakita nila si Gawain at ang mga demon na bihag ng mga ito. Ngunit tanggap na daw ni Gawain ang kamatayan kasama ang mga Chaos Knight subalit bumaba ang mga kasama para iligtas siya kaya naprotektahan sila ng barrier ni Percival. At nais talaga siyang iligtas ng mga kaibigan kahit na ano pa ang sabihin niya. Sinabi ni Percy na iniligtas niya si Rosebank. Biglang may narinig na boses ang bida at napunta siya sa ibang dimensyon at sinabi ng magic na ito ay ang kanilang mundo at ang nakikita niya ay ang tunay na Behemoth. At sinabi ng magic na sila kasi ay mga light spirit na mga pinagmulan ng lahat ng nilalang. Nagsimulang lumindol dahil lang sa alulong ng Behemoth. Nahihirapan na rin ang magkakalaban dahil sa malakas na lindol nang mapansin ni Lancelot na tulala si Percival. At napag-alaman na parang isang langgam lang pala sila dahil sa laki ng Behemoth. Di makapaniwala ang bida na isa lang siyang spirit. Pero sinabi ng magic na nananahan lang siya sa katawan ni Percival at isa talaga silang parang jam na walang hugis. Ngunit dahil inalagaan siya ng isang tao ay nakalimutan nito ang tunay na siya. Naririnig nila ang mga boses ng mga spirit na natatakot sa lagusan ng Camelot. Sinabi ni Percival na siya na ang bahala sa lagusan kaya nagsimulang kumalma ang mga kapwa spirit. Tumigil na rin ang paglindol saka nakitang natatanggal ang miasma saka nagising si Percival na sinabing nakatulog ang Behemoth. Pero nang sinabi ng bida na nakausap niya ang light spirits ay di naniwala si Chien dahil ang mga ito ang pinakamataas na uri ng spirits. Nakita na nila ang lagusan ng Camelot kaya nagmadali sila pero sinugod sila at hiniwan ng isa sa pinakamalakas na Chaos Knight subalit nasipa siya ni Lancelot ngunit kumapit ito sa kanya. Kinabahan ng mga kasama dahil muntik na silang mamatay kundi dahil kay Lancelot subalit nahiwa pa rin ng Chaos Knight ang buong paligid. Saka lumapit sila Mortlach para tapusin sila. Pero nais daw makipag one-on-one ni Mortlach sa bida. Subalit tutol dito si Rosebank dahil niligtas siya ni Percival subalit tinanggap na ng bida ang hamon at ibinalik ni Rose ang artifact sa bida tapos magkasabay na naglaho ang dalawa sa duel arena ni Mortlach. Rule number 1 ay di sila makakalabas doon hanggat walang natatalo o namamatay subalit nahiwa na kaagad si Percival. Rule number 2 ay di ka makakagamit ng magic sa loob ng arena at alam din daw ng knight kung ano talaga siya kaya kailangan niyang patayin si Percival. Ginamit ni Rosebank ang magic item at sinakripisyo ang buhay ng mga demon saka tumalsik si Gawain na iniligtas ni Donnie. Saka dumating ang atake na sinalag ni Tristan. Dahil nagsummon pala ng isang halimaw si Rosebank para matalo sila. Sa labanan nila Lancelot ay tinamaan niya ito ng mga arrow pero armor na lang ito. Saka nagpakilala itong si Nenoshi na siyang nagturo daw kay Arthur kung paano lumaban. Nalaman ni Arthur ang lahat ng nangyayari. At naisip na nilang mananalo si Mortlach dahil mas magaling pa ang sword skill nito kay Ironside. Bago magsimula ay sinabi ni Mortlach na namatay ang kanyang kapatid dahil nalason sa nabulok na katawan ng yumaong Demon King. Pati ang pamangkin niyang si Diodora ay nalason at nakaligtas lang ito dahil sa barrier ng Camelot. Kaya naman uubusin niya ang lahat ng mga demon dahil sa pagkakasakit ni Diodora. Kaya nagtama ang kanilang mga espada dahil pareho silang may mga pinaglalaban.